Previously on Toro Family Reality Show. Ano ba sabi na oras? Alas 2. 2 daw? 2 p.m. Ayun ang nakalagay sa invitation eh. 4 p.m. Tanginan nyo. Gago, ulo. Pakita mo yung beautiful eyes, Virgin. Ay, baka crush ni Bea. Ay, crush mo ba yan? Ikaw mo, yes. Magaling ka pumili. Ito, sapatos! Putang ina mo! Yung birthday ba? Try ko? Ano mo lang? Ano mo sabi mo yan? Thank you kay Aring Papi. Ano mo sabi mo? Sige, 100 ka. Oh. Ngayon, isulat mo yung kahit na anong gusto mo. Worries mo, problema mo, or pangarap mo. Eh, kahit ano, magsulat ka. Isulat mo lang muna. Sulat mo na? Mia, ako po. Ano nakalagay? Kami. 100 million? Yes, Okay. ma'am. Sige, lugod mo. Can I read it loudly? Oh, sige. You can feel press and still carry joy. Sorrow may speak loudly, but it doesn't silence what's dead and quietly alive in you. So real. Like, eto yun na yan, ba't ako nandito? Kasi nakita ni God na yung katahimikan ko is hindi baliwala. Kasi alam niya na pag dinilig ko sa kanya, yung katahimikan na yun, sa kanya ko sinabi, as naging tahimik na lang ako, pero sa kanya ko sinabi sa loob ko lang, Ganda, no? yes, ito yun. Ito na natin yan. Go me. And it's the most important kasi ang pinakamalakas na bundasyon is Panginoon. Dapat siya ang sentro talaga dapat ng lahat. So yun yung parang pinaka-importante din. At ako din is sobrang blessed. Everything happens for a reason. Kasi, Yes. so ito yung Paano sinulat niya? 100 million. Kasi 100 nakalagay siya. Kaya yan niya, di ba? Actually, hindi siya ng ano niya. Walang na ako nagpagmamahal sa masakit ba? Masakit ba? Nakakot ba? It's like a hustle sign. I'm a singer daw. It's crazy. I'm a singer daw. Gusto ko maging aking baby. Patunayan mo sa akin everyday. Sumuporta ka sa aking aset. Sumuporta ka sa aking aset. Come on. It's a hustle daw. It's like the bitch. It's like the bitch that's supposed to hustle daw. You gotta walk it, bitch. Come on. Mahag ko yan, si Landon. Kasi nga, ramdam namin, tunay kami. At naramdaman talaga niya, tunay na mahagi ako. Hindi sukatan kung ano yung kaibahan ng pinanggalingan namin. O kung saan man kami nagmulas. At yun na nga, nagmumusik kami. Dama niya yung bitaw. Iba kasi ang litaw dahil sa Diyos. At syempre, iisa kasi yan eh. Kumbaga, nagre-relate ang mga tunay sa kapwa niya mga tunay. Ibig sabihin lang niyan, birds with the same feather, they flock together. So me, with my dog, sa lahat ng mga mahagi ko dyan, I flock with the best. Ako bebe. Kita parang di ka na OG ah. Okay na, okay
na, wala na kayo. Dito lang, sir, ka muna sa akin. Tapos tinitinigan mo yung gano'n. Hindi, no? Gusto mo sa toro ba kayo ng suso? Hindi, no? Miwag! Ayaw! Ayaw! May nag-interaction ka dyan. Ayaw! Tinitigasan ka? Ayaw! Kapapalaginitan mo to, gaganinin mo. Dito ka ng beat. Ayun na. Rakatakas mga dugong kumakas. Pagka mayroong dala-dala ang bas. Tupak na kauwi tagumpay. Yung mga beat, no. Ako, nag-medit sa akin sa work. At nung tinakam sa labas, is may painful na nag-aakit ka lang yung kailangan. Hindi ko rin kasi expect na parang akala ko limot na or natalibot ko na, or huwag na lang magpansinan, ganun. Kasi kung ako, baka may ganun din, may tindahan ko naman. Kasi tinanong rin ako last time na kapag may mga event, okay naman sa'yo, break na tayo sa'yo. Sabi ko, okay naman naman sa'yo. Wala nang sasabihin sa akin. Pero kasi diba, Ako naman yung okay lang kasi syempre, kasi nakapagpapala sa akin. Kasi hindi rin kami okay sa tingin niya. Kasi para sa akin, wala naman okay. Kasi sa kanila kasi meron pa yung anxiety kasi sa kanya. Hindi mo naman makukontrol ang feelings hindi ko sa naman tao. alam kung saan talaga ito pang anxiety. Ako mayroon pa siya pinagdadaan. Pero ang sinabi kasi sa akin, si Besa ng anxiety talaga niya, hindi ko talagang nakaya. So yun. Siyempre sasad lang ako kasi parang dati lahat nakakasama ko, ganyan. Pwede yung alam mo yun, maayos. Eh pinagdugtong-dugtong ko kayo. Hindi ko expect yun na parang wala naman akong ginawa. Alam mo yun, tumulong lang naman ako sa inyo. Dalawa, parte mo, parte ni Mar. Pinag-beat ko kayo kasi so walang tumulong ganun sa ending, kailangan ko mamili. Alam mo yun, talagang hirap lang. Siyempre hindi ko din ginusto na magka-problema kayo. Di kaya ako kayo pinagsama kasi gusto ko magkasundo kayo, di ba? Magkakaya ng kayo. Which is sinabi mo sa akin before. Na masaya ka sa akin. Oo, siyempre ang wini-wish ko lang sana is parang sana, hindi lang naman sa'yo, kay Mark din aside na sana na-end din ang maayos para man lang kahit hindi ka nagpapansinan, eh hindi ko kailangan mamili. Ang hirap din kasi siya may nang maayos. Kahit naman mag-sorry pa rin ako na mag-sorry. Kung ayaw pa rin. Kumbaga gusto ko rin naman. Hindi, wala naman akong wala na akong, Kasi- parang hindi ko na naranasan. kasi ang hirap din, kasi huwag na akong dahilanan ng akin lang, ginawa niyo to, nalulungkot ako na, di na ako. Yun lang. Ngayon kung ayusin niyo o hindi, gano'n, nalulungkot lang ako para sa sarili ko na, shit, kailangan ko namili, sila Mert, sila Oak, sila Babe. Yun lang, nasa gitna lang ako, Babe. Kahit ano sabihin mo, saka sabihin nila Mert, nakasad ka mo. Yun lang. Sorry. Magsasorry ako dahil hindi sila nakapunta. Ako na lang magsasorry para sa hindi ko pa rin sila nakapunta. Kasi sabi ko naman kay ate, kung nandiyan pa sila, okay pa rin naman ako. Okay sana kung nandiyan sila, pakikipag-usap pa rin ako sa kanila. Hindi naman para mag-ganun-ganun pa. Kasi Pero kasi iba tayo ng pain eh. Diyan na lang din ako sa'yo eh. Iba na, iba na kasi tanggap ng pain nila eh. Hindi na natin makukontrol. Akin lang, whatever the reason na. Lusad lang ako na, sana pa, paano kaya yun? Naintindihan ko. Ano nga, yung event, sila? Next event, ikaw? Ganun ba dapat? O kaya ikaw sa umaga, sila sa gabi? Ang hirap lang ganun, lusad lang ako. Pero, thank you pa din, na-appreciate ko na kahit if ever na nandyan sila, eh, nagsistay pa. So, ganun na lang ang gagawin. Sino na lang mag-stay? Ganun. Kasi ayoko mamili eh. Wala na. Yun na lang ako. Sagod eh. Wala din ako. Wala, naiiyak ko lang ako. Kasi isipin mo, 10 taon na rin tayo magkaibigan. Kahit alam mo naman na napagdaanan natin, pinipili pa rin natin ang isa't isa. Ganun pa rin yung napagdaanan natin. Na tuwang-tuwa nga ako eh, na nag-iulang pa rin ako, nag-impact ko rin ako ng celebration. Niready ko rin talaga sa sarili ko na makita din sila sa totoo lang. Na kunyari, pumunta sila, sabi ko, sige, okay na. Pupunta na ako para makita ko sila back. Kaya din pa ako sa iyo kasi nito ko lang pinusap ko ng aking mali. Sabi ko parang ano ba yun, parang yun lang na bagay. Kasi kaya nang sabi mo, iba pala yung pain, di ba? Iba yung nakaramdaman nila sa nakaramdaman ko. Kasi sabi naman na pagdaanan ko naman, nag-usap ko na ako nung dati. 1 taon na rin na nakakalipas. After no, hinarap ko naman kayo na maging na gano'n yung mga na
yung mga nasabi niya sa akin, yung parang sa sarili ko. Kung tututusin ko, inansaya ko din siya. Ako din, hindi ko na iaano yun. Ako din naman, nagkasakit na rin naman ako. Siguro nakagdaanan ko na rin naman yun. Alam Pain din naman ninyo, nila. mga pain ninyo. Oo, kanya-kanya namin pain, di ba? Alam mo, masasabi ko na ma-advise ko sa inyo, tulad na lang din ang gagawin. Kung dadasal kita na sana one day maging okay kaya at magkaroon ng kapatawaran without any explanation. Yun na lang ang Pero masasabi. seryoso, yung punta ko dito, talagang pinaghandaan ko rin naman kasi alam ko na Yes. ganun din naman. Kaya nga sabi ko na appreciate ko pa din kita. Kasi alam ko namang hindi madali yan sa inyo. Wala na yun. Kasi yun yung talaga ako. Alam mo ba kanina nag-iisip ako, di ba nandito na ako, pakita lang ako, italis na ako. Kasi baka ganun na yung nangyari, ibang dadalaw ng plano, yung pakita na lang ako, italis na lang din. Kaya nagtatakot yan dito na ako, tapos nung nalaman ko nga lang dyan, so, pwede naman ako umexit, kung hindi pa nila kaya, kung baga kaya ko pa rin naman mag-dyan. Actually, ang naano lang sa utak, parang hindi ko na siya notice. Kung nabibistak ka lang ako, may mga bigote kang hindi mo na. Ngayon, magbibinatangan naman ako. Ayun lang nasa isip ko, may mga bigote ka na hindi mo na naman nagagawin. Mayroong parte na kalbo, parte na hindi. Parang hindi siya pinagdaan. Oo. Parang hindi mo naman pinaghandaan, may mga bigote ka po. May tissue ba? May tissue ko nga. Wait lang, kuha kang tissue mo. Nag-message kasi sa akin si Merck, ang aking malapit na kaibigan, at sinabi niya na nasa simbahan na nga sila pero hindi na sila makakatuloy kasi nagkaroon ng hidwaan yung Grace family at saka si Aviona. Ako yung nagpakilala kay Aviona sa Grace family at naging magkapamilya din sila for quite some time pero hindi naging okay ending nila. Nabigla ako kasi hindi ko alam na ganun kalalim at hindi ko alam na hindi na nila nasolusyonan. Hindi talaga sila totally okay. Taon na yung nangyari, taon na nakalipas, akala ko simpleng tampuhan lang, yung gano'n. Siyempre, nalulungkot ako, pero ano ba bang magagawa ko? Siyempre, kailangan na magalit ako kay Merck, tsaka kay Pam. Kailangan na magalit ako kay Aviona. Nalulungkot lang ako na, wala, nandito ako sa sitwasyon na to. Parang feeling ko kailangan mamili, gano'n. Nasad ako. Kasi wala akong kinakampihan, gano'n. Businessman. You gotta respect. I'm gonna invest in your community. Yeah, that's better. That's better. I don't wanna take part of any conflicts. I'll just invest. Yeah. Good. That's good. Ay, reality show. Ito na nga naman talaga, totohanan lang. Kaya mararamdaman at makikita mo kung anong talagang totoo. Hindi na para kung ano pa. Ikaw nang bahala, makadama. Kasi iba, pwede nilang pikiin o kunyariin yung mga kilos at galaw nila. Pero mararamdaman mo yung enerhiya nila. Tama? At hindi mo makakaila ang enerhiya. Kaya yun, dabahin nyo ang enerhiya ko. Bit-bit kong enerhiya. Oh, bebe! Buti na lang. Pare, buti ka. Tinignan ko lang. Tinignan mo lang yung dapat na ako. Pero hindi nangyari. Ang
ibig sabihin ng Manggi? Kasi siyempre haring Manggi. Bakit ako naging hari? Sabi kasi ng Panginoon, sa lahi ni Abraham magmumula ang lahat ng mga magbibigay ng otoridad sa mundo na to. So naging haring David, anak niya si haring Solomon. Biglang haring Manggi na ngayon. Nasa Pilipinas, ayos ba yun? Sa mga nagtatanong, siyempre niloloko-loko yung Manggi, hindi nila alam ang ibig sabihin. Pero pag nalalaman na nila, yung mga nanloko bago nila malaman na, pero yung mga inalam muna, at ang ibig sabihin ng Manggi ay pinaikling kayo Manggi. Kasi nag-iisip talaga ako ng mga panahon dati, paano ako matatawagin lahat ng mga Manggi natin? Tapos yun, naisip ko, ano ba, mga Pilipino? Mga Pili! Corny! Mga Pino! Tangina, corny pa rin yun. Mga kayo Manggi. Mga kayo Manggi! Ang tangina parang masyado mahaba. Mga kayo! Ano yun? Mga Manggi! Pero nagdasal muna ako nun sa Panginoon bago ko ihingi. Sa apartment na tinitira namin nun, walang bedroom. Direkta kusina. Sabi ko, Lord, paano ba? Isip mo sa akin. At yun na nga, nung narinig ko yung Manggi, sabi ko, mga Manggi? Wala, Lord! Mga Manggi ko? Yun! Doon nagsimula. Sinimula ko muna sa lugar ko, kami ko yung mga Manggi ko. Umpisa kami lang sa kapitbahay ko, mga homies ko. Manggi kami hanggang sa unti-unti, gumanon. Yan, tapos naging haring Manggi na ako kasi dumami na masyado. Nilagyan nila ako bilang hari kasi dami ko ng mga Manggi. Sino yung ano natin dito? Haring Manggi! Ayun, naging hari ako dahil sa Diyos. Oh. Sa ngayon, ang aking girlfriend ay peace of mind. Sa ngayon kasi nga, natatahanan na kasi gumuna ako din sa mga ganyan-ganyan. Huwag mo din mga ganyan, malalaman din nila yan, ha? Ito na, makinig ka na. 要到天的初夏，大着凉风下，还坐在水边那，谁在看我苏莎，被迫的动漫，原来是那个 sentimental。 Wait lang, magpulay mo siya. Lagi ko, talaga kasing grab niya. At least, diba, nakakagawa na. Okay, alam mo. Ay, gawin din naman ako. Ba't yun na po? Bilisan mo, baba. Babay na. May ano masakit yan? Madaw. We gonna lock it up, man. Naging missing in action ako netong mga nakaraang araw. And ang cliche lang. Well, kailangan ko pumunta kay Tony kasi I need to explain kung ano yung nangyayari sa akin. And tulad ka na sinasabi ni Tony, may mga part ng buhay ko na hindi ko sinishare dito sa reality show. And I think I have the best reasons not to. It is to protect parts of me that I want to keep private. Kasi nga, I have some battles na pinagdadaanan ko ngayon. Well, mahirap maintindihan kasi nga, hindi ko sinishare. Pero, yeah, I've been going through it. Dun sa binyag ni Tyrone, hindi ako nakapunta. Hindi rin ako nakapagsabi kasi akala ko sabihin na ni Harvey, pero hindi niya pa rin pala sinabi. Nung araw na yun, okay ako. Tapos, bigla na lang ako inatake. Sobrang pumipitik ako. And di ko rin kasi sinasabi sa inyo na nagpa-consult ako ng site. Kasi, Sabi ka naman na gagawin mo yun pero like, tinuloy ko talaga na That day? Hindi. Pero, hindi na nga kasi nung psych sa akin. Mag-follow up kami after 2 weeks. Binigyan niya ako ng gamot. Hindi ko tinitake kasi sabi ko, lalabanan ko. Tapos nung araw na yun, nag-aayos na ako ng damit. Tapos pumitik na lang ako bigla. Ewan ko, ano na lang, lahat parang magsimula sa wala akong masuot na damit. Nainis na ako. Pumitik na ako sa lahat. Tapos pag nakikita ko si Harvey, parang, ewan ko, ganito ako sa kanya. Gusto ko siyang sisihin. Hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi ko sa kanya, hindi na ako makakapunta. Magagamot na ako. Kasi sabi ko, okay tayo. Tapos parang gusto ko siyang patayin na sobrang galit ko. Kasi hindi ako nakapag-update kasi bangag ako pang 2 araw. Kasi first time ko lang nagamot. Tapos nung pagising ko na after 2 days, tinatry ko na wag maggamot. Kasi sabi ko, ayoko maging dependent, pero kasi sabi ko, tuloy ko daw for 2 weeks. Hindi ko muna ininom.
Kasi ako maging dependent. Yun nga lang, parang ayun, nilalaman na naman ako ng kaba, hindi na naman ako nagre-reply. Ewan ko, basta na ako. Hindi ko na alam ano iisipin ko. Kaya nakikipag-usap ako sa inyo ngayon na malaman ko ano yung nangyayari sa akin. Kaya hindi ako nakapag-reply. Hindi ko rin minimina maging rude sa inyo na isin lang kayo basta-basta. Nahihirapan talaga ako ngayon. And alam niyo, hindi ko gusto ma-miss out yung binyag ni Tyrone. Namili pa ako nung the day before. Talagang nag-prepare ako para maka-attend ako ng binyag ni Tyrone. Siyempre, ang dami na mga bisita niya, importante. Dapat nandun din ako. Gusto ko na paliwanag yung side ko na kung bakit hindi ako pumunta. Ayun lang. Sinabi nga ni Harvey na tao ito, nakataka na si Papi. Siyempre ako na lang ako eh. Tapos anong nangyari nun, sabi ko, hindi na siya huwag na siya pumunta sa birthday kung talagang inaatake siya. Sabi Nabasa ko yung nagising na ako ng after ilang pangalawang araw ata, tsaka ko lang nabasa yung message ni Vince. Oo. Wala naman siyang yun nga lang. Hindi mo siya nagmura pa. Sinabi na huwag ka na pumunta. Hindi, wala naman. Nakita ko nga parang, hindi ko rin siya tineka ng emosyon kasi sabi ko, baka naiintindihan nila. Wala naman siya emoji, wala naman kaya hindi ko sa inano. Pero na-bother lang ako kasi siyempre trabaho eh. Trabaho din yung binyag, yung after party, birthday niya, siyempre nag-prepare din lahat. Ang sinabi lang kasi sa amin ni Harvey, okay pa daw nung umalis ka. Kasi siya baka namili ng damit ng pambinyag, tsaka yung orange. Prepare ko pa lahat. Tsaka siyempre, parang wala na akong masabi kasi parang nung nahirapan ako ng kandila, naalala ko lang, ikaw sumalon. Hindi, pero sabi ni Harvey kasi, di ba sabi mo na included na, kaya hindi ako bumili. May included. Hindi sinabi mo sa akin, ang dami ko pa kandila sa bahay, tapos may mga magaganda akong design, ano ka ba, beige ka ba? Sabi ko pa kasi, blue. Tapos diba? Yung sa amin, walang included. Nung sinabi sa akin sa papel doon na included na pala ako. Tapos may ganon. May resibo ko. Na included. Binigyan lang ako ng kandila na parang mga malilit na mga simple. Kaya sabi ko, sabi ko, ganun. Teka, sandali, ang huling kausap ko dito si Papi. Kasi sinabi sa akin ni Papi, huwag kang bibili ng kandila. Kasi alam ko kung saan magganda pa. Marami pa nga kaming tira doon eh. Pero kung gusto mo, anong kulay? Sabi ko, ganun ba? Beige ba? Beige? Sabi ko, hindi, blue na lang, white. Ano sa tayo mas okay ko? Ikaw nang bahala. Sabi ko kay Papi, parang gano'n. Diba? Kaya pagkarating ko dun, wala din kandila si Papi may ng kandila kasi sabi niya, mas alam niya to eh. Kumbaga, ilang bata ang fresh. Kumbaga ako, kung tagal ko lang din ng binyag, alam na ako saan bibilin. So yun lang, actually nangyari ng Papi. Kung iniisip mo na parang, galit ba kayo sa akin? Ganito ba yan? Ganito. Alam mo sa totoo, naramdaman ko na lang na kung kaya ka din nandito to explain your side and to also know our side kung ganito ba. Ang time parang lang ako, okay, yun talaga. Tapos sa isang event kasi parang first time ko din na sobrang dami nag-cancel nung araw na yun. Kasi sobrang dami din nakapunta. Marami pumunta ng birthday niya. Maraming nag-cancel lang sa binyag. Marami din nag-cancel hindi pumunta sa birthday ni Vince. Like, kahit yung mga karos ko talaga wala. Meron naman nandun na biglang umalis. Tulad nila Mark. Kasi bigyan nakita si Be. Ang nangyari na lang is nag-focus na lang ako sa work. Yung mga ganung bagay. Anyway, Papi, basta gusto ko lang yan sa'yo na when it comes to work, I just have to move forward. Pag napag-iwanan ka, kumilos ka. Yun lang yun. Sa personal, may part na alam ko nagkampo ako, pero maraming nagkampo din yung si Vince. Kasi hindi niya pa narinig yung side mo ngayon. Actually, karon talaga. Hindi niya alam na nagkamot ka, na inatake ka na talagang hindi mo na na-control kasi hindi mo naman alam kung kailan na-atake ang anxiety eh. Diba? I have been going to therapies and it's not easy kasi ang tagal kong sinuppress yung emotions ko. Ang tagal kong tinry na i-gaslight yung sarili ko na I'm doing okay, I'm fine. Like, easy lang yan. Sobrang maning-mani lang ang mga problema ko sa akin compared sa mga nangyari sa akin nung minor pa ako, nung time na wala pa akong anak. I feel like sobrang sinusuppress ko at sobrang parang kinoconvince ko sa sarili ko na wala lang effect sa akin yung mga nangyayari sa akin. It starts to crawl up on me, yung anxiety ko. Next thing I know, I'm so depressed to the point na hindi ko na alam kung ano pa yung magiging hugot ko. But
thank God talaga na, ewan ko, may bigla na ng pitik sa akin na to step forward and really, really seek help professionally. Kasi hindi na siya madali sa akin eh. All of a sudden, biglang namulat yung mata ko na, hey, hindi ako okay. I need to fix myself. Kasi this time, it's not just me. It's also my partner, my 4 kids, yung mga angels ko na nagtatrabaho under me. So I really need to be okay. Kasi ang daming nakasalalay sa akin this time. Hindi na ako katulad ng dati na sobra akong nasasaktan kapag wala si Papi sa ganap ko sa buhay. Dati parang sobrang dinadamdam ko pa. Yung mga tao kasi na manonood sa amin, nagigets ko naman kayo. Kawawa si Papi, ganito si Papi, ganyan si Papi. Well, people judge kung ano yung episode na napanood nila. Pero kung titignan nyo yung pattern, kung bakit hindi na ako nasasaktan. Kasi paulit-ulit na to. Hindi to first time ginawa ni Papi, and lagi namang kailangan ng help ni Papi. Parang si Papi lang yung may kailangan lagi ng help, which kami din. Siguro, nasad na lang ako. Nalulungkot ako na hindi na ako nasasaktan. Yung parang ganun. Yung lungkot ko parang hindi na sobra. Parang, teka, sandali, hindi ka na nasasaktan. Nasanay ka na. Kasi dati nasasaktan pa ako. Kasi dati I made sure na present ako sa lahat ng ganap ni Papi sa buhay niya. Pinaparamdam ko ay support. I make sure na siya rin. Kaya sa sariling binyag ng anak niya, sa sariling birthday party ng anak niya, I make sure na pag ina-atake siya, nandun siya. Pero pag sa akin, parang pakiramdam ko, palagi excuses. Kaya parang nasad na lang ako na hindi na ako nasasaktan. Na parang tanggap ko na parang hindi ako gusto kapamilya ni Papi. Kasi kahit anong ganda ng sabihin niya ng mahal kita o ni mahal ko kayo, I'm sorry, undocumented at hindi ko na talaga nilalabas dito. Hindi ko na nilalabas lahat ng mga kasalanan sa akin ni Papi. Gusto ko siyang hayaan na maganda yung imahe niya sa inyo. Totoo lang. Lalo na pag when it comes to work. Hindi ko na nilalabas. Sa dami na nagreklamo sa akin, hindi ko na inilalabas. Kasi nakaka-apekto sa mental health niya eh. Pag nilalabas ko yung totoo. So, yung ganito na maganda yung image ni Papi naman sa labas, but ganun pa din. Yung pangyayari, yung pattern, paulit-ulit na wala siya, may excuses siya. Siguro napagod ako. Pero, naiintindihan ko pa din siya. May feeling lang ako na, di ba may usapan tayo, Papi, na tulungan tayo, bigayan tayo. Na-appreciate ko pa din siya na sa 10 years na yun, marami naman siyang ginawang tama. Pero sa dami ng absent niya sa life ko, nag-iisip ako na sana magkaroon ng bagong Toro family member na i-make sure niya na talagang andun siya. Parang ganun, yun na lang hino-hope ko. Yung taong mamimit ko, yung taong bago namin i-welcome, hindi yung taong nandyan, pero hindi mo maramdaman na gusto ka talagang ka-family. Kasi mahirap yung todo ka, galit ka, nagsasalita ka, sigaw ka na sigaw, Papi, ayusin natin ito, magtrabaho tayo, ba't pinag-reklamo na naman na ganito sa'yo, na brand, napapahiya tayo. Pag gumagano'n ka, parang aggressive ka, parang feeling galit, sasabihin niya lang, sorry. Yun yung mga simpleng bagay na mga tampuhan namin na kaya nagpagawa siya ng nails. Tapos nasa-share ko na, di ba? Yun yung parang hindi namin nag-video. Nagpagawa siya ng nails sa Fowler on the Go. Tapos nagpagawa lang siya, hindi siya nagbayad, tapos hindi siya nag-post. Tapos sabihin lang, ba't hindi ka nag-post? Ganun lang siya. So parang ganun pala yun, no? Kapag hindi ka sumisigaw, hindi ka nagagalit, hindi ka nagrarason, like Papi, sa tingin nila parang hindi yun mean. Pero para sa akin, nagiging mean sila dun. At pag nagiging mean sila, ang tendency dahil ako, expressive ako, galit agad ako, sinisigaw ko yung inis ko. Pero this time talaga, kung ano yung una kong sinabi, hindi na ako na-hurt. Hindi na ako nasasaktan tulad ng lalim nun dati. Parang mahal ko si Papi. I'm just here to support. Hindi na lang din ako siguro nag-expect ng support pabalik. Kasi kung sa mental health problem, ang dami na din naman nagko-comment eh. Napapansin niyo naman kahit I'm not calling for help. Parang ako na ata yung pinakasira yung ulo dito. Si Tony talaga may kailangan ng doktor. Alam ko naman yun. Hey, ako nga pala. Welcome nga pala sa akin. Bilang Toro family. Hey, ako bebe. At syempre, dahil ka na nga, family na ka rito. So what's you gonna do? Kilalanin ng buong fam. Yeah. Oh, bigay mo na sa kanya. Give mo na. Give mo na sa kanya. Ay, ayaw niya. Say mo, Manggi! Ay, nasabi agad yung Manggi? Sabi mo, Manggi. Ay, nasabi agad! Hey! Can you say Manggi? Say mo, Manggi. Okay na, nasa pool mo na eh. Okay na. Okay na, okay na. Good day. Oh, can you say Daddy? Can you say Mommy? Can you say Manggi? Ay, sino sa si Manggi? Sino si Manggi? Ayun, no, alam niya na agad. Ay, ko. Ang talino mo lang. Alam mo na siya si Manggi? Dito, Manggi. Ay, ayaw mo na? Asa si Manggi? Ay, siya ba yun? Huli nga. Ayaw pala si Manggi. Yay!
Galing mo, unang rinig mo na, sabi mo na. Walang bulol-bulol. Tawa rin siya. O, di ba? Sige na, last na sabi mo, Manggi. Ay, nahiya. Mahiya na eh. Naman. Sa'yo, Manggi. Diba? Say, Manggi! Ay, why your tongue is so nice? The tumbok is so matalas. Ang English mo siguro. Oh, Manggi ka daw, Manggi! Hi, Mama Marie! Madam. Ay, may Now nag-alarm I na. know where you at, madam. Hello. Sabi ni Mami, what's the plan? Ito, namamit namin. Tsaka si Lana. Diba, he wants to meet the kids because Baby Tyrone said, Manggi! First time Sin- meeting you. No, yeah. If she heard that, yes. He said, He said, diba? he said, Manggi. Manggi. Oo. Hey, ate. Madam, come on. Okay, tour natin siya sa bahay niyo. Kasama tour, a little tour. So this is the sala. So minsan dito talaga kami, minsan dito talaga kami nag-New Year. Nagpapasko, ganyan. Pero ito lang, simple bahay niya. Oh, wait a minute. Here, baby daddy. Saan yung Grace? Oo nga pala. Pag papasok ka pala sa bahay, lagi ka palang ganito. Kasi may mga babies kami. Ngayon, para, syempre sa labas, may mga nakukuha tayong mga bacteria. Ito ang Sunny Breeze. Ngayon, ano to, parang alcohol lang balat natin. Para lang mamatay yung bacteria. O, kamay mo. Nakita niyo ba yung Sa mukha. spinning ano ko? O, ito sa mukha to. Parang na-bless na ako ah. Family ka talaga. Teamwork. Ay, katamis! Ay, baka girl, gusto mo na ikaw na yung ikis sa akin. Uy, masyado ka nagmamadali girl. Easy. Sana. Dito yung lola ni Ate Marie. Kasi Hey Lola, Lola, Serge. bless mo na kay Lola. Lola, bless. Very nice. Yes. No, it's not dirty, man. But it's clean. It's clean though. This is my dog right here. Oh, what's his name? Tiger. Tiger? Oh, you Tiger. In American Tiger. Tiger. Ay, ganda. Oh, I know. You excited to see me, ah? This is our office. Ano, office nila, ganyan. Oh, this you work? Oh, the crypto? Yeah. So this is like right start. Oh, ito ang room ng baby nila. Oh, my baby too. I want to have a room like this. Ganun ko na yung asawa niyan, mahal. Oy! Yung ano daw, baby, ano mo siya? Ayos! Ganda ng lugar. So ito, papakita namin sa iyo yung room namin, pero andito si baby. Konting ano lang. Ate Marie, kakasabi mo lang. Sabi mo, may ikaw pala yun. Her name is Pretty Princess. Beautiful girl. Pretty Princess. How many months? 5 months. American baby. Americana, Filipino. Oh, it's the lounge. Oh, it's the lounge, baby. Oh, this is really chilling, baby. Ooh, the money counter. After the chili, the money count. You count the money. Wait, this bathroom first. Okay. This is the baby's bathroom. Oh, This is the studio where I'm always. may ganun, ano, music. Hey! Hey. Ano? Natawa siya oh. Let's bang my music, dog. Yeah. May nag-record ako ngayong araw eh. Ah, Bago ako kanta, bago ako magtinda eh. Ah, sige. Nag-record muna ako bago ako nagtinda. Bago ako bumiyahe. So, sobrang productive ko today. pero kamusta? Nagustuhan mo yan? Ang studio niya na Yeah, maangas. this is the room. Yeah, Alam mo ano this is daw? spot. This is the spot right Alam mo ba, inano ko siya, sinurprise ko siya. Ako nag-surprise, ako gumawa nito, ako nag-design. Pagpasok niya, ganito na. Oh my God. Simple lang to dati. Tapos pinagawa ko yung mga yan. Yan o. Oh, di ba? Sinurprise ko siya This ng the studio fam. na. Yeah, it's the fam. See the name? Icy Boy Landon. Hey. Okay. We're gonna be here many
moments, you know? Okay. Yeah. And this is the spot, man. It's like a store. You wanna buy some? So ito yung mga damit nila, yung mga stuff nila. You can check. You saw that? Bulgari. Versace compound. Paldo family. We're the blessed Paldo family. Can you see our family? We're rich. Sarap no, ganito. It's the Toro farm in the Bobbins. Wow! So kami, magkakaiba kami ng bahay, tol. Pero, ano kami, nasa isang subdivision lang kami. Gets mo? Magkakawit bahay pa rin kami. Kumbaga mayaman tayo lahat. We're in the rich neighborhood. One of the richest neighborhoods in the Philippines. Ito na si Mangi. You need to welcome me. Welcome mo na. I welcome you. Okay. Welcome to my family. Welcome to our family. Okay, let's go. What's your name? Actually, Bash. Bash? You Bash? You're not a basher, ha? I have many basher. Hi! Ay, si Papi, bago natin Toro family member, si Papi. Oo. Si Mangi. Ayan. Family na kayo. Yes, we are family. Hello! Bi, nakakaloka naman kasi. Bakit naman biglang may pa-house tour? Alam mo, talagang love ako ni Lord. Kasi kaka-general cleaning lang namin. Wala na namang masisita ang ate mo, Marie. Diba? Best friend, you say hi na din kila Mama Marie. Di ba you give respect, you say hi? ikaw na nga, mag-isa ba ang anak? Pay respect first. You need to bless. Come on. You kiss them, anak. Okay, go. Go, anak. Do it. Wow, galing. Ito oh. Ayun na. Galingan mo Ay, ang galing. Galingan mo. Ay, wow. Ay, grabe, ang galing. Ay, grabe. Sa stage, Ay, talaga. Wow! Wow! Oh, ang galing talaga, di ba? Ang galing, di ba? Ay, wait lang. Again naman, Tito Mangi. Oh, say hi. Hi, Dodong. That's your brother. Appear. Oh, can you say, I love you, Oni. I miss you, Oni. Can you say, ganda, Oni. Sexy, Oni. Oh, kiss kita. Ang pogi mo. Ang pogi mo. Dito si Mama, ano gagawin? Wala, andyan na si Mama. Come here. Uy, nilabas mo naman yung tiyan. Kiss mo. Ang taba naman yun ngayon naman. Anong nangyari naman dyan? Ikaw mo, nilalaki lang yan. ng damit eh. Sabi namin Bibigyan sa katawan mo. I-hug mo si Mama. Kinakain niya, tao. Ang taba eh. Pwera usog. Ano, pagising apat na dede agad. Biglang tumaba. Paano masasabi? Gusto mo magdagsa? Magbudus ka ha. I love. Magbudus ka. Ayan na, dali. Magano mo na. Ayun na. Stand na. Oh. Ay, wow. May footwork. Wow. O, galingan mo. Ayun na. Ayun na. Paas na sis. Wow! Ay, wow, grabe. Pang-probinsya pala talaga to eh. Galing mo, Dodo. Galing. Laban ko to sa plaza. Pagod na yung paa niya. Ang konti na lang na ano. Aray, pod. Nababa mo na yung damit din. Tama na daw. Pagod na daw siya. Pakatako mo siya ako dito. Ito muna. Ito yung family. Ito na. Ayun yung sabi ko sa'yo, pa-eksena akong ganyan. Crazy big na ano kasi apat ang anak nila eh. Tsaka kasi ugali ko minsan maglayas, kaya parang kailangan ko ng gato para Lagi maalala. naglalayas kaya nag-aaway siya ni Harvey, gusto niya agad lagi maglayas. So bago siya lumabas, gusto niya Gusto makikita mo maalala ko muna mali yung desisyon mo. kaysa May makipag-break siya. pamilya ka, may anak ka, may asawa ka. May mental problem si Patrick. Postpartum, kamukha na. Ito naman,
naman. Eto, dahil 4 ang anak ko, naglagay na ako ng sariling dressing room nila para ang gamit hiwalay sa tulugan. Para kung makalat, maalikabok, hindi dun sa tutulugan nila. Ganon. Ayan. Tsaka para konti lang yung bigpitin ng mga yaya. Sila din kasi nahihirapan kapag andyan yung bata tapos hatakin lahat ng gamit, gano'n. Kaya hiniwalay na namin. Ba't ang baho ng mga damit ni Happy? Yung ni Happy ang baho talaga. No, it's not. No, it's not. Ang baho, tapos may buhok pa dito. Ano ba yan? Hindi yan. Kanino yan? Tao ba yan? That's mommy. They just put it there with bubble. Best friend, ano ba yan? Ang baho ng damit mo. You're really mean to me. I don't like how you bully me. No, With no, my no, no. parents, Okay. you bully me every day. No. Mom is just kidding. Joke lang yung best Mami, friend. just Joke lang kidding. kita. I don't wanna be... Sorry na. Sorry na. Ba't Okay. na tayo? Best friend tayo. Okay na. Oh, sorry na ha. Just Sige, na, okay na. Ayun lang. Wow, you got 100 na. Ikaw si Papi. Opo. Siya si Papi. Si Papi. Uy! Ito pa lang meron ako eh, kakarating lang eh. Congrats. Teka. Oo, hindi lahat ngayon nakakawanalo. Dami yung tawa na pa. Saka mo solo ko. Oo, Wala so... ko yung table. Oo. Wala grupo. Oo. Pero ngayon may family ka Kaya na. family meron. Oh, para maabot naman yung goal. Di ba? Ano ha? Kasi alam niya ni God. So dito sila nag-edit, nagsasamething, ganyan. Live. Ito yung office nila. Oh, Anong tara. tubo yan? Sa anong tubo yan, tubig? Yung ilaw, Oni. Alam mo ba? Dito niyo malalaman kung talagang may pera ang pamilya. Yung mga ganyan kasi, yan di ba? Ba't kailangan mo pambilin eh? Wala lang, gusto ko lang. Mayaman lang. Totoo naman kasi. Ito naman. Oh, tara, ito tayo. Totoo naman. So dito, ipasok niyo agad. Ito kwarto namin mag-asawa. Wait lang, ma'am. Is the master's bedroom. Yeah. Maliit lang. Kumbaga ito kasi maliit namin. Nakalapag yung kama namin kasi may mga bata. Pag gusto namin katabi namin yung mga bata matulog. Ayos. Ano maliit, Bi? Ito na nga yung bahay namin eh. Hindi, kumbaga para sa Malaki pa to sa bahay namin, Bi, dati. Oo. Sa So apartment ngayon, namin. tapos kayo na sa kabila. What the fuck? Kasi Master's bedroom nga talaga. dapat talaga ang beats pa sinin mo, dalawang bawal para sabay tumae. Kaya ito. Lo, gagi, first time ko makita rin ganito. Di ba? Dalawa siya. Tagusan, di gagi pang master talaga. Meron pa eh. Oo. May tagusan pa. May tapos pa dyan yung sa tiga mo. Wait! Kasi kami na nag-design na ito. Tapos, dressing room ni Pao. Hala! Hala, ganda! Mami, pwede pala ako magpaganon? Kapag ganyan-ganyan, oh. Di ba dito, may balik tayo dito. Tsaka dito makikita mo talagang kinipid namin yung space, yung talagang dressing room. Sinagad yung ano. Sinagad namin yung space. Sinulit. Wait lang. Ikaw, tulad dito, oh, ganyan ang ano nila, di ba? Ano to? Gusto nila. Oh, tapos dito ako tumayo naman. Ito naman yung spot. Oo. Yes! Tapos meron dito po. Nakita ko mga pupudri-pudri ko. Mga iyo-ilaw. No? Pwede, dito nila. Pastil mo, gano'n. Tsaka mga pag nakita mo sa umaga, ang ganda na ito yung bundok na yun, parang nasa probinsya. Ano? Sana mo try natin. Oo, nung umaga. Dito tayo minsan eh. Dito rin, kayo mag-ano. Oo, Pwede makikita ko rin. Oo. Ayun, kita mo na yun, yung mga ilaw na yun. Oo nga. Puro na yung ganda. Maganda yan sa madaling yung mga pa-5 pa lang ng umaga. Yung orange pa yung Sobra. yung Araw. Kaya yung palibong. Sunrise. Oh, tsaka Mainit lang yung palibong. Kaya gusto namin itong ganda. Parang ano na to eh. Parang pang ano na to eh. Pang bahay ko na rin to eh. Ayun nga, pero kung saan pa namin eh. Daming Saan kwarto, pa no? namin kwarto, nakita mo. Hindi mo na namin iba. Kasi may dalawang kwarto kung hindi nakita kasi tulog yung mga bata doon yun. Oo. Singalit ka, di ba? Dancing! Oh, that's the design. Dancing! Hihingin ka dito! Kasi dito rin kami nag-iibig. Nakakatawa sa bahay kasi may ginagawa kasi, di ba? Pero dito talaga mo nag-iibig, may kaganyan. Pero dito, kung gusto mo, dance, ganyan, dito lang. Okay? Wow! Ano to, Mi? Office
office. Itong office natin. Dito, yung mga nagtatrabaho sa Gusto mo mag-edit ka, edit mo dito, dali mo ng laptop mo, edit ka dyan. Pwede. Nami? Oh, pero ito kasi, mga nagbibenta ng mga gamit natin kasi may mga binibenta tayo, mga pre-lab, kung ano-ano, yan. Dito sila. Oh, may mga kailangan sa graphics, sa mga logo, kung ano man, dito yan sila. Ngayon, dito na nangyari, dyan, kunwari, buka dito. O dyan. Nalipuan dito. Kapag sa first day, si Mikael at saka si Papi, minsan pumatay mo ako, nangyari dyan, dyan nag-edit, tapos ito nag-review. Ibig sabihin nun, dyan papanoorin, teka, cut mo yan, wait lang, pause mo yan, tanggalin mo yan, ayoko sinabi ko yan. O teka, kasi yung ganito, bakit wala dyan? Manonood ka dyan, nag-review kayo, na-edit, mismo nag-edit. Ganda min, dito mo makikita yan. Oo, may preview ka. Dapat talaga may ganito ka pag may YouTube ka. Kasi para nakikita mo, iba kasi preview, kami ang tawag namin review. Kapag ka ba nanoorin mo yung vlog mo, bago pa yan, talagang, bago yan umere, bago talaga yung totally safe. Tapos, ikaw ay na-observe mo sa mismo pangyayari yan. Diyan, ito kami. Sa editors yan. Kaya kailangan komportable talaga ako dito kasi oras ang reality show. Oo, oras yan pag ina. Kaya mo pinapumi. Oo, para alam mo yung pakiramdam na, ayan, ganyan. So, ito siya. Ganito Yung yung... mabigat kasi yun. Yung upo mo na yun yung pinaka-ano nun eh. Kumbaga sa gera o sa pangyayari, yung inaano mo na eh. Oo, kaya ang nangyayari dyan, alam mo nag-review kami ilang oras. Dati naabot tayo 18 hours, no? Isang video. Kasi i-edit sa harap mo eh. Ngayon, dahil nagbawas na kami, hindi na kami 3 hours, 1 hour, 2 hours na lang tayo. Mga ano lang? 4 hours ago. 4 hours, 6 hours, mga ganda na. Sa isang episode yun ah. Para i-review ko sa'yo. Para i-review mo. Gets mo? Ganun yung eksena nun. Ganun yung ganap nun. Ito yun siya. Dito lagi ang mga editors kasi kita mo po, nag-interview ka, dyan lang din yan. Mag-set up lang din sila dyan. Ganon. Ito storage room namin to. Pinagpakurang dyan, masasakyan eh. Yes. Ilaw, ibang TV, mga camera, mga DJI, mga ganito, kung ano-ano lang yun. Ito naman, kwarto ni Mikay. Diyan si Mikmik. Ah, si Mikay. Oh, yes, si Mikay. Well, grabe naman ang ni Mikay ah. Kaya nakahiga. Ay, sa ate mo rin, tsaka sila doon. Ayan, si Arya. Ayos mo na buhay ni Mikay din dito. Oh! What the f***? Legit? Ay, ikaw wala Mikay. Ikaw pala. Ay, Mikay. Anong masasabi mo muna kay Mikay sa nakita mo na itsura niya dati? Saan? Pinakita mo naman. Nakita ko nga yung itsura niya dati, di ba? Ano masasabi mo? Ano sabi ko rin? Ay, Mikay, ay ka ba? Layo, diba? Puta ka yan siya! Layo, diba? Ayun siya. Oh, checkball ka ba kay God na andito ka na sa malabas sa pinagalingan mo? Oo naman. Patay ka nga. Hindi, alam mo bakit? Dumating sa panang wala sa takot kay Lord, hindi siya thankful, tapos gusto niya mamatay lagi. Sabi ko, grabe, wala nang doon sa takot sa Diyos. May ganun siya naging moment. Nagalit na galit ako sa kanya. So ngayon, nasa ka ng moment ngayon? Okay naman ako ngayon. Alam mo na may Panginoon talaga. Oo naman. Nagpaltar na nga ito sa bahay niya eh. Oo, para ano, di ba? Ganun siya. Congrats sa'yo, ha? Congrats din sa'yo. You've been down for so long pala. Kaya, you deserve this. Oo. You deserve this. Oh, yan. Tapos nakita mo yan, di ba? Mga aso ko. Namatay sila, hindi ako nakamove on, kaya pinastaff ko sila. Uy! Oo. Pwede pala yun? Pwede. Wala yan. Nasa... Namatay aso mo? Wala pa akong pera ng mga panahon yan eh. Oo. Sa alaala na lang muna kita, chuchay ko. Oh, dito naman, ang working area ni Mikmik. Oh. Well, you have a work pala. So ano work ni Mikmik? Ha? Ano work ni Mikmik? Tagapwede sa TikTok. Ay. Hindi, yan naman, social media artist, nagla-live, nag-ano, dito siya nag-aasikaso. Tapos dyan din siya nag-computer, ganyan. Pansin mo, kami lagi sa bahay, lagi kami opisina. Lagi kami opisina, kasi kailangan talaga may ganun ka talaga. Kung parang video ka, nag-ano ka, hindi ba sa kwarto? Lalo kung ikaw is merong part sa team. Kailangan yung pinaka-part mo na iisip mo. So kailangan mo na sarili mo. Tama. Ito, may sauna siya dito. Malit na sauna, ito yung cute. Sauna yan. Kanya yan. Oo. Dati ko kasi itong kwarto. Kaya maangas. Di ba? Yan, sauna niya yun dyan. Kung gusto niya magpaano. Wait, nabuksan ba to? Oo. Ba't tinubuksan? Saan ang ano to? Pindutan. Sa loob. Sa loob. Ah, sa loob. Kita niyo. Meron pa siyang mini sauna. Sauna. Oh, disco light pa. Yung mga beaches sila, sauna lang magaling nga. Ayos. Ayan, oo. May naisip ko na puntod mo. Diba? Mga rich shit lang, mga pamayaman lang. mga- Gusto mo papawis ng mayaman.
Oh, tapos ito, pare-parehas kami. Makapansin mo din sa mga trademark namin. Lahat kayo may baka na lagayan ng mga damit. Pansin mo, sa lahat ng bahay namin nakita kami ganito. Kila ate mo ay kila papi. Kasi- Sa amin din, mas matipid sa space. Natutunan namin na ganyan talaga. Matipid sa space. Lahat may bakal. Mas madali. Mas maayos yung mga gamit mo. Pag nakaganyan kayo, no? Malinis tignan. Pag yan mo, mukhang okay mo pa. May mga bakal-bakal. Oo, ginagawa na ng mga bakal na yan. Kaliwang kamay na taas. Kasi siya na lang yun. Hindi na kayo masali. Siya lang. Tapos, kamay sa, yung kanan sa dibdib. Okay. Ako si pangalan. Ako si Haring Mangi. Ako nakusang loob na pumasok sa grupong ito Ako na kusang loob na pumasok sa grupo na ito, pamilya na ito. ay nangangako na Ay nangangako na. hindi ko tatalikuran ang grupo Hindi ko tatalikuran ang grupong pamilya ko. kahit ako ay gutom, Kahit ako ay tonggoods, inaantok, inaantok. o taing-taing. Okay, at na. Ang hirap magpigil ng tawa. Sisiguraduhin kong Sisiguraduhin kong tatawa ako tatawa lang, trip ako. sa lahat ng jokes Lahat ng jokes, matatawa ako ngayon pala. kahit hindi nakakatawa. Yun, parang gano'n. Ay, hindi nakakatawa. At mananatiling loyal At nananatiling tapat, kahit anong kalokohan ang mangyari. kahit anong mga kalokohan ang mangyari. Isinusumpa ako Sinusumpa ako sa harap ng grupong ito sa harap ng grupo at pamilya na ito na magiging tapat na miyembro, na magiging tapat na miyembro. hindi maglilive ng walang paalam Hindi magliliid na walang paalam. at hindi magsisin At hindi magsisin sa GC. sa GC. Bawal magutom Bawal magutom nang hindi sinasabi sa grupo. na hindi sinasabi sa grupo. Kapag lumabag ako, Kapag lumabag ako, handa ako magpasamgyup sa lahat. Wow! Bawal ako sa baboy, dapat beef lang at saka chicken. Kung gano'n. Handa ako magpasagip sa lahat. Kung ako man ay mapagod, Kung ako man ay mapagod, mananatili ako. hindi ako napapagod pa din. Nananatili ako. Hindi ako magdududa, Hindi ako magdududa. Hindi ako pipiliin magdududa. ko kayo. Pipili ko na kayo. Kapag ako ay magsisisi, Kapag ako magsisisi, hindi ko ipapahalata. wala. Hindi ako magsisisi. Okay. Sinusumpa ko Inusumpa ko. na kapag tinanong ako kung okay lang ako, Nakapag tinanong ako kung okay lang ako, ang sagot ko ay palaging oo. yes. At sagot ko palagi po. Kahit hindi. Kahit hindi. Because that's life. At kung may group outing, At kung may group outing, ako ay laging sasama ako ay laging sasama at present at active at joyful. kahit wala akong pera. Kahit hindi naman mangyari yun eh. Marami tayong pera. Okay. Toro family hanggang sa Maloka. Toro family, loko na ako. Di ba? Okay. So, yung ginawa natin na yun, you are now an officially really like Toro family. Wow! Ganda ako! Ganda ako! Tsaka, nalaman mo yun siya, di ba, kulto talaga tayo. Kaya sa kulto kami, parang magka-illuminati kami. Ng konti. So, okay na. Gawin na natin yung sign natin. Pakita mo sa kanila. Oo. Yan. Eh, some dog shit, man. But you gotta light the candle and then go out in the group and then Eh, syempre, nag-outtaking kami niyan. Kumbaga, syempre, ako kasi tunay ako eh. Ako yung pinakatuloy na Mangi. Kaya kung ano yung nasa puso at sinabi mo, kailangan gagawin mo yun. Ibig ko sabihin, kaya ako nandito dahil syempre, kung ano yung sinasabi ko, ginagawa ko. At syempre, pagka ikaw ay alam mo sa puso mo na yun talaga mula sa loob mo is tapat ka. Hindi ka maanong patunayan yun sa lahat ng oras. Yun ang naano ko sa outtaking at dapat din yun sa lahat ng mga magiging family ko na magiging, syempre, baka maging girl na kita. Next na maging girl ko dyan. Ikaw na ba yung girl? O, mag-outtaking tayo. So, ibig mo sabihin, mahalaga ba sa'yo ang body count mo? Ko. Hindi, kasi nga, ako yung susi. Eh, hinahanap ko lang naman yung tamang padlock eh. Oh, I see. Eh, pag ayaw mo nun ng padlock, eh, di hanap ako na ibang padlock. Oh. Okay. Do you get it, baby daddy?
It's just the padlock. He's searching for the key. I'm Oh, the he's- master key. Yeah, I can open many padlocks. But if the padlock can open with other key, that padlock. I want the only one, me. I can Okay. open you, only me. So you don't care about your body count because you are the Don't key. worry about me, I worry about how you can make this key stay. Ah. Di ba? So did you found your padlock? Ikaw, hindi pa nahanap yung padlock mo. So many padlocks coming to unlock. Tas yun na nga, tinanong nila ako, siyempre, ano pa bang itatanong sa pagkakagawa sa akin ng Diyos? Sabihan pa naman ako, babaero ko. Babaero agad din, no? Hindi pa nga nalaman yung side ko, no? Yung kalagayan ko talaga, kung ba't ba ako ganun, o ba't ba ganun tingin nyo. Kasi siyempre, pagka ikaw halimbawa lang ikaw, susi ako Eto, padlock si girl. Ngayon, si girl, pak, yung puso niyan, kaluluwa niya, pag ganun ko, pak, hindi talaga kabiswak. Anong gagawin ko kay padlock niya? Ihanap na ako ng ibang padlock pa. O kaya, siya naman, si padlock naman, pag ganun mo, kala mo nabuksan mo. Pag tingin mo, ibang susi nabubuksan do. Pag tingin mo, ba't nabuksan na iba? Hindi ko padlock yun. Tingin mo ngayon, ano na ako ngayon? Porkit lumilipat-lipat ako, mapaglaro na ba ako nun? Di ba? Ibig sabihin lang nun, alam ko lang kung ano yung halaga ko at ano ba yung deserve ko na kung ano talaga tatanggapin ko. Naging babaero agad ako, awo. Kulay mo na kanina Kulay pabula. Pakulay yung mukha sa malaga to. At ayun na nga, syempre, memorable din sa akin ang first ever samgyup with a fam. At syempre, wala kaming kinain baboy, no? At syempre, memorable kasi akalain mo yon, binamarikas ko lang May nakikita ko na to sa YouTube. Na sabi ko, pagka ako nandun talaga tayo na, iba yung bitaw ko yan. Ngayon, nandito na ako, bumibitaw na ako. Talaga. At yun, talaga yung samgyup namin, ang lambot ng baka. Tapos, doon din yung pinakaunang band namin sa labas. Ako, bebe! Mag-explain na kasi si Papi kasi di ba hindi siya nakapunta nung binyag ng Tyrone. Yeah. And also birthday ni Vince. Yeah. Paano ko lang kasi hindi naging klaro kung ba't hindi ako naka-attend. Hindi rin ako naka-reply. Tapos ilang araw So, ano nangyari kasi nun, in-anxiety ako. Pero, hindi na siya basta anxiety. Ano sa'yo, malala. Like, gusto kong patayin to. Gayong level. Tapos, like literal, hindi ko rin kasi sinabi na April 7, nagpa-psych ako, nag-prescribe sa akin ng meds. Nag-meds ako. Pero, ang bakit lang kasi sumakong binyag-bini lang. Tapos, after nun, 2 days akong bangag sa gamot. Talagang inano kasi, hindi ko kilala sa sarili ko Talagang naggamot ako kasi sabi ko, hindi ko nagugustuhan yung iniisip ko So, wala din malinawan lahat na hindi ko sinasadya, hindi ko gusto na hindi ako maka-attend na binyag-bini tayo, birthday pa rin din sila. Gusto ko lang i-clarify sa akin lahat. So pasensya na kasi, syempre, trabaho Apekto na naman dahil sa akin. Personal, nakapag-usap ako kay Ate Marie right after nung birthday ni May. Sabi ko sa kanya. Sabi niya kasi, ano nangyari sa sister natin? Actually, ako sabi ko, hindi ako makapag-judge kasi hindi ko naman na-experience yung postpartum na yun. Wala ako sa sitwasyon mo. Pero sabi ko, ang naiinis ako is yung sa part na, naiinis ako para sa kanila kasi nasa lahat, para kay Tyrone, tapos birthday ni Vince, na parang sabi ko, parang ba coincidence na naman ba to na may celebration tapos si Papi ganyan? Parang ano kasi Papi hindi ko alam kung sinasadya mo or what, parang nagiging pattern siya every may celebration. Yun yung sa akin talagang honestly. Yun yung parang every may celebration, hindi pwedeng wala kang ganap. Like, yan, nami-misinterpret ka namin kasi hindi namin alam na nangyayari sa'yo. Valid. And I don't think na fault ko yun na gano'n ako mag-isip kasi ganyan nga, wala kaming idea sa kung anong nangyayari sa'yo. Diba? So, sa akin naman, actually, ako sa work naman, okay naman nakakaya naman. Ako, sa kanila ako, kay Tony, kay Vince, sa birthday ay binyag ng anak nila at birthday niya na
nangyari na din ng birthday ni Tyrone yan, nagkaroon din tayo ng eksena. Actually, hindi lang naman ikaw, lahat naman tayo kasi napag-usapan yun sa atin, di ba? Parang gano'n na, parang walang nagiging never-ending na eksena may celebration ng ibang tao. Ganun yung naging dating sa akin. Pero, honest to God, everyday, kamusta kaya sister natin? Yung ganyang, everyday. Sinabi ko siya ba tinatanong nila sa akin, sabi ko hindi ko alam. Kinausap ka na ba? Hindi ko alam. Sabi ko hindi, focus ako sa ano eh. Sa bagong member eh. Alam mo yun? Focus din ako yung sa bagong papasok after ni Manggi, gano'n. Parang doon ako nakatingin eh. Sabi ko, Well, actually, yun din yung napag-usapan namin last time na, ayun nga, kahit sabi ko naman eh, kahit naman ako kung maging, maggagon din ako sa kanya, sabi namin sa akin, hayaan na kita eh. Gaganon din ako nito eh. Baga kaya kung ano yung nakalagay sa plate ng lahat ngayon, doon din talaga kami nakapokus. Ayun, hindi na rin namin pinahaba na puntahan ka pa namin. Parang this time nayaan naman namin na. Nagulat nga kami actually ako, di ba? Sabi ko, talaga pati kami ni ate. Kasi usually, di ba, pag ito, kita nila. Ayun, sa akin, sorry din, hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Pero, alam mo, kahit lagi tayo nag-aaway, message na lang. Alam mo, pupuntahan kita. Pag kailangan mo ko. ako actually yan nga, like kung pinipino si Mikay, kamusta na si sister? Kamusta? Kapuntahan na kaya natin yung sister natin na yun. Kaso nga lang, meron din ako gusto putuling cycle. Yung nakasaklolo ako sa inyo ni Mikay. So, sabi ko kay Mikay, Mik, dapat nga, magmotor kami. Di na ako makatiis eh. Kanina umaga, nakamotor kami ni Landon. Dadaan kami sa inyo, mag-aano kami. Tapos sabi ko, ay hindi, hayaan ko na munang na ikaw ang mag-decide ka sa sarili mo na makapag-usap ka or ipaliwanag mo kung ano mo yung gusto mo. Actually, while hindi kayo nakikipag-usap, niramatrak ko nga si Tony. Tony yung pinagsasabihan ko na, nakasing ko din si Harvey. Puro ganun lang ako. Actually, na-stress ko pa nga siya nung time na yun. Munang ipaano sa, dahil ayokong makasabihin na naman ni Papi, katulad nga sa bakit hindi valid yung pagko-construction ni Harvey. Dapat valid yun, di ba rin ako. Kasi parang in your part, siguro hindi mo masabi or yun yung sinabi ko sa kanya. Dapat, nalaman ko na syempre, kahit naman sabihin na hindi magpunta si Harvey, pupunta siya. Kahit hindi ko siya kailangan doon. So, ang comment ko lang din siguro doon is, siguro, maging alam din sa isang mag-asawa kung ano ba talaga yung niya. Parang ako, naguguluhan din ako na naririnig ko yung mga kailangan mo. Tapos naririnig ko din yung taliwas sa part naman ni Harvey. Kailangan niya rin yung wala naman akong hindi ako masyadong nabibigatan sa sitwasyon ng iniisip ko pa nga paano mo na naman ito haharapin. Naiintindihan ko naman Tapos, kay Harvey, Harvey kung ano gagawin mo talaga. Kasi sa totoo lang nakikita kong ipit ka. Kung makalapit, yung sa sa simbahan. Hindi ko alam kung papagalitan ba kita na or niya lang kaya. Baka hindi mo ulit kinakain yung pek-pek ni Papi ha? Hindi oh. Kaya ganyan. So hindi nga. Hindi oh. So hindi nga. Hindi. Hindi kita nga. Anong sa simbahan? Hindi mo tayo nagkapag simbahan. Naawa siya sa'yo kasi sa simbahan, dumating ka sobrang rich, lahat nakatingin sa'yo lahat nakaganon. Parang naawa sa'yo si ate yung ba to? Pinsan to na Tony. Yung dating natin sa'yo sa simbahan, pagdating mo na parang sobrang late ka tapos na. Parang feeling ni ate. Parang feeling ni ate na parang syempre. Hindi ko na feel. Sa akin pumunta ako, hinaharap ko yung problema ko. Yun sa akin may bitaw. Hindi mo na alam kung paano mo ipapaliwanag yung sarili mo na wala, postpartum Alam mo yung wala kang masabi. Kung di yun lang, hindi mo siya masabi kasi nga, hindi pala dapat sabihin. Pero nasaktan lang daw kasi si Harvey siya, kaya daw siya kay Love. Kung saan mabawi siya kay Love. Oo, nasasaktan lang ako kasi kung ano narinig ko sa inyo ni Mikay. Pero okay naman, nag-gets ko yun kasi kayo kay Papi, okay lang naman. Tama naman sabi ni Tony. Ano nila rin parang pointers nila yun Mayroon silang POV nila Oo. na gano'n sa akin naman. Kasi ano ba mo narinig mo? Sige. Hindi. Pag tinatanong, di ba sabi Hindi, pag tinatanong kaya ate man, ang dami naman sa ibang tao. Si Mikay naman, ang sabi, yung bisita. Ay, yung tanong yung kay Chong, kumaga bisita yun, ba't mo nasabihin yun? Sa akin lang yun, ang sabi ni Tony, hindi. Parang ang point kasi ni Harvey, meron kasing in a nice way na, hindi ko alam, may tanong nyo kay Chong. Oo, kasi yung narinig ko nun. Pero sabi ni Tony, na-explain niya sa akin na, ano yun, sa inyo yun. Sabi ko, yun. Wala lang, yun na naman sa akin, hindi ko iyaano sa kanlog. Kaya pumunta ako kay Love, din lang ako. Okay lang sa akin.
Pero nag-ano din ako kay Vince noon, di ba? Sabi ko, binasawa kay Chong. Oo, Di ba? totoo naman. Parang ang Doon point na siya kasi kay ni... Lab. Sorry. Parang ang point kasi ni Harvey ng mga panahon. Explain ko lang kasi nag-uusap na kami dyan. Parang ang point naman kasi ni Harvey, nagigets ko naman yung point of view ni Ate Maria at saka ni Nick. Ang akin lang, sana yung kapag kami nagtanong ng bisita, huwag niya ikwento ni Ate Maria ng ganito. Antayin na lang pag nagkaharap tayo para mas klaro. Para mas ano ba talaga yung detalye ni Papi. Tapos si Mikay naman, meron namang in-an-ice way na di ko alam, may tanong niyo kay Chong. Ikaw, anong kinukwento ko yung yung mga nangyari? Hindi, kaya hindi. Ay, ano, Napakita ko na si Papi. Oo, narinig ko na. Kaya naman na lang ako doon lang kay Love. Ayoko naman pangunahan yung sasabihin ni Papi na ikikwento niya kay Kim, kikwento niya kanina. Hindi, kinuwento niya yung May nagtanong daw dementia. kasi kung bakit wala si Papi. Tapos kung ano na sinabi mo. Narinig ka niya. Parang boy, parang pinarte, parang gano'n yung term. Basta maraming iba-iba na natin, Mari. Kaya kumano lang ako doon. Ayoko naman sabihin siya, kaya ganun si Papi kasi ayoko pangunahan siya. Yung nangyayari sa kanya ngayon. Ayoko naman sabihin sa inyo yun. Kasi nagbabanding naman din. Hindi kasi mag-iwasan, hindi pag-usapan. Lalo na kapag may reality show. Kunyari, nangyari yung sa damit. Kukwento ko yung sa damit. Hindi, walang real. Walang video. Kasi mahirap kasing sabi, ito rin to ka, mahirap kasing ipagtanggol ang isang bagay na 100 times nang nangyari. So ngayon, pag nangyari siya ulit, without an explanation, wala ka rin gustong i-explain, nag-assume na lang din yung mga tao. Pero, pwede nyo rin pag-usapan niya na baka po pwedeng antayin niya lang muna talaga. Yun siguro yung hinihiling ni Harvey na antayin niyo bago kayo mag-assume na huwag niyo na lang din i-badmouth para sa ibang tao na o i-assume agad. Lalo na ngayon na talagang ano na si Papi, may ano siya, mental health problem talaga. Nag-take na siya ng gamot. Sabihin, serious na yan siya. So clear na tayo? Oo, clear na. So okay na ba kayo guys? Oo, okay naman ako sa kanya. Basta ano ka lang, magsabi ka lang. Nandito naman kami lahat. Nasa likod mo kami lahat. Pag hindi mo na kinakaya. Kasi mahirap din kasi Paping gusto mo lagi kang maiintindihan. Tsaka gusto mo lagi kang parang simple lang, gusto mo lagi kang maintindihan tapos hindi mo sasabihin, hindi mo ipapaintindi. Paano ka iintindihin kung hindi nila iintindihan? Yun. Alam mo yun, kung pwede namang, Harvey sabihin mo na hindi ko kayo nakaya, explain ko na lang ng ganun. Kaso kasi si Harvey, walang pasabi, walang kahit na Si Papi, inatake. Ganun na lang. Something lang na may galing sa'yo. Kunyari, kinabukasan, kalmado ka naman isang shot lang ng guys, give me time, mag-explain ako. Yung gano'n lang, if you want to be understood, make us understand. Paintindi mo. Ipaintindi mo. Hindi yung mag-aantay ka ng 3 days, tapos isipin mo, alam mo yon kasi dapat by now, alam mo yung family na may intindihan. Kasi syempre kakabahan ka mag-explain kasi baka hate yung ibigay sa'yo, pero magbigay ka lang ng heads up, okay, mag-aanay si Papi. Hindi lagi mangangapa tayo kung kailan ka magiging family, kailan ka mag-open. Kahit hindi na ikaw, pasabi mo lang kay Harvey, asawa, alam mo na yun, sabihan mo sila na, lang ako, bangag lang ako sa gamot. Okay, sabihin mo lang na hindi pa kinakain ni Papi, mag-explain siya, wait lang. Something ganun lang, you know. Pa lang siya, parang, siyempre, yung utak parang kinikilala pa niya sa sarili niya. Kung natural yan. Oo. Di ba parang pinifigure out niya pa yung life? Yung saan ba ako, ano ba ako, sino ba yung talaga. At saka nagkalagay sa kanya, Mangi, siya? Di ba? 4 na pag-aanak, sunod-sunod. Parang nababay mo. Kumbaga, mawagan ko yung mga. Oo. Yung sinabi ko sinabi ko talaga Papi kay Tony, i-stress ko sa kanya na huwag niya kumita sa Harvey. Nag-clear na kami dyan, nag-clear na kami lahat. Sinabi ko rin kay Harvey yan, tigilan niyo ako kasi hindi talaga. Ano yung inaano ni ate? Pakunin sa Construction. Para masabi ko rin sa kanya. Kaya ako ito nagsabi kasi nag-usap kami ni Papi nung nag-station. Ayun lang. Kaya, hindi ko tayo open ito. Kaya inarap ko si Papi. Sabi ko, Papi, may sinasabi ka ba? Sabi niya, hindi naman daw. Sabi mo yun sa akin, Papi, sabi mo sa akin na hindi naman valid yung, sabi mo, nagtaka ako. Siya nga lang galing kanina na ikaw ang nagbigay ng na yun, na word na yan. Kasi na-feel mo na interpretation mo sa sinabi ko. Tapos sila naman sa, rinig mo lang yun kanina. Oo, ikaw na open mo, na sinisisi mo na lang. Kaya sinabi ko kay Tony, inopen ko. Kasi pagkatapos natin nag-usap, so isip ko na para makatulong sa'yo, since lagi na wala si Harvey, tatabi mo. Kinalisay ko ngayon na kung saan din tayo nanggaling sa usapan na yun, na parang in-advise mo lang ako, paano namin mag-upload yung pera namin and all of that. So, yun ang inaano ko. Ang inaano ko lang, kinlaro ko lang din kay Tony na hindi ko naman totally na hugot na ako kay Harvey. Pag sabi ko sa kanya na, magiging straightforward naman ako sa'yo pag talagang Tony magsira na yung pamilya na. Sinabi ko naman sa kanya na, ang inaano ko lang, reklamo ko kay Harvey na, ngayon na, bawas na nga yung trabaho niya, wala pa rin yung progress niya.
Yun ang inaano niya, na magkasama na sila. Kung hindi niya pa daw utusan, hindi pa daw gagawin yung dapat. Kasi sabi ko, Papi, hindi yung kasi pwede. Ilalaban ko talaga sarili ko dyan. Kasi tulad daw sa motor na bumili kami kay Vince, hindi ko naman sinabi si Abby bumili yun, binigay. Dyan lang yung pera, dahil sila Kuya BJ na yun. Yung mga ganung bagay na, Harvey, kung hindi na pumunta dito, may time sa kailangan talaga kasi bantay. Pero hindi ko talaga kinukuha si Harvey. Hindi na siya lagi nasa atin. Dapat maging sapat para... Kung wala araw siya nandun, baka sapat yun. Diba? Yun lang naman. Ilabang ko lang yung maging sapat para naman kahit pa paano hindi masayang yung pinupunta. Pero dahil nakinireview naman sa isa't isa, okay na. Side mo lang yung inano ko sa kanya. Kaya sa totoo lang, nung pinagsasabihan ako ito, pinapaliwanag yung sarili niya, ang init ng ulo na sa akin. Yun na nga, siyempre, nagutom kami. Tapos sabi ni Kuya Vince, doon na natin mag-usapan sa Sangyup yan. Kasi siyempre, ang ganda ng mga usapan namin. Tapos, siyempre, hindi ko naman inaasahan na, siyempre, Haring Mangi, King of Party. King of the streets in the party. Gusto ko lang ng good vibes and everything at look in the future, right? But siyempre, family, nagulat ako siyempre, wow, this is my family now. I need to know and I need to contribute how can I solve any problem in the family. At siyempre, part yan bilang family, kailangan pag-usapan yung mga pag-usapan. Kaya si Papi at saka si Mami Marin, kailangan nilang i-justify at maayos ang maayos. At syempre, kami as a family, nilagay namin yung mga mabigay namin ng mga perspective at point of view para sa bawat isa. Nang sa ganun ay mag-grow kami at maging one as a team. At yun ang pinaka-matindi doon. At ngayon, kung alam nyo lang, mas ano na ang energy ng family. Kasi nga, yun na nga, we're working together as one body. Awo, bebe! Ganon talaga kami. Ganon din ba kayo sa bahay nyo? We need to keep each other and be definite on our thoughts and don't let it go away. Be like Mike. kung ano yung nasa. Pero hindi kailangan pag-usapan at pumpukin. Magayaan na nililipad-lipad. Kailangan maanin ka. So ganyan ka rin po, nagtampo ka o ano? O may sama ka ng loob na sabihin mo rin? Sabi niya agad. Kailangan ba gusto mamalo, sinasabi na para walang sumasma. Ay! Kailangan umpisa pa lang, binubuga mo na yun. Para hindi naiipon yung dumi. Okay. Kasi parang tubig yan eh. Pag tumigil yung pag-alon, bumabaho, dumudumi, kadiri. Pero pag umaalon, flow. So sinasabi mo... Malinis, painom. So sinasabi mo, dati may bakol si Migay, talagang ano. Lalo na punta doon. Kasi part talaga yan. Kaya nga kailangan nandito kami mga manggi nyo para may katulong kayo at magbigay ng solusyon. Kailangan mo siyang silent. Nakakita ko naman si Ate, naririnig kita, out of the service sa telepono. Kung ano yung mga in-offer mo sa kanya, sabi mo sa isa-isip ko, wow, sabi dito, oo nga, ang ganyan-ganyan, ganito. Makikipag-conversate ka sa never ko narinig si Pahangbi na makipag-usap sa video ko ng Natuto siya kasi yung time nga nasabi ko sa kanya, siguro natakot siya kasi kalmado na ako yung natin Tsaka ngiti ako, takot na nasa sinisi. Ewan ko nga kinikigos siguro sa mga nakakabati. Hindi nakakatulong sa akin na knowing alam ko na hindi ako stable mental kasi dalang sa kasi. In-explain ko lang sa akin eh. In-explain sa akin. Sabi focus na ako. Sabi naman, sobrang hindi lang ako. Kasi nakikita ko naman, awan mo lang kayo bigay, hindi ka mga taunan. Kasi nakita ko naman. Kaya ang ginagawa niya, eran din sa umaga na konti, ikutan niya lang yung, wellness. Babalik naman siya. Sabi, kinag-question ko naman sila. Hindi kayo. Akala kasi nito, pinag-question ninyo kay Harvey, sabihin lang. Hindi namin naano niya kasi sa akin eh. Sabi, kaya hindi yung mga nyaman, paano? Kung kami ang focus sa attention na asawa niya, ay interpret yung nasalo din na kailangan ko natin. Sometimes. Alam mo na frustrate ako kasi gusto ko ma-pull off to, pero pag-isa na naman ako. Alam mo, kaya ko magbayad eh. Kaya ko magbayad ng videographer. Kaya ko magbayad ng photographer. Pero kasi bakit ako magbabayad? Instead ko bigay lang sa anak ko yung mga pera na ko. Kainis ako kasi ako, imbis na para sa akin, nilalaan ko sa ibang bagay. Imbis na pinakaikot sa negosyo ko na pag-video, nalalaan ko sa ibang bagay kasi ako lahat. Kung mag-frustrate ako, sabi ko bibigay ko sa yung trabaho, ano gagawin mo? Hindi mo alam. Nagulat ako noon nung nag-uusap kami sa Samgyup kasi si ate, hindi na niya pinapatulan si Papi. Talagang, okay, sige, ganito. Kasi ganito lang naman, ganyan eh. Parang
pagod na siya. Alam niyo yun, same reason, same shit. Same scenario, ikot-ikot lang tayong ganun. So, nakita ko kay ate, parang drain na si ate kay papi. Parang pagod na siya. Okay, sige, explanation mo yun. Okay, valid. Done. Tapos na. Pero, habang nag-uusap kasi sila, meron silang parang pinagtalunan kung sinabi ba talaga to ni papi or sinabi ba to ni ate Marie. Well, nung nasa samgyup kami, ang sabi ni papi ay wala naman daw siyang sinabing ganun or hindi naman daw ganun niya sinabi. And nag-check kami CCTV. Sister Papi! Hello! Dinig na dinig ko, ang dalawang tenga ko. May sinabi ka? Bakit ba ang hilig natin i-deny ang isang bagay? Lalong-lalo to si Papi. Kasi si Papi, eto, mahuli mo lang to pag may CCTV kasi kaya niyang ganunin yung kwento na hindi niya maalala or hindi niya ganun sinabi. Mahuli mo siya pag may CCTV. Kasi ang ginagawa nga namin ngayon ng Toro Family is pinuputol namin yung cycle. Tanggalin yung gantong ugali, maging ganito tayo para mas maging maayos tayo. Kukunti na lang naman kami. Diba? Ang nangyayari, parang kwento kay ganito, pasa kay ganyan, mali yung dating kay ganito. Ang gulo-gulo. So, imbes na mapaayos yung problema, mas lumalaki siya kasi hindi mo nirerekta sa tao na, ang tagal-tagal lang tinuturo sa atin. At kahit naman ako ngayon, ina-apply ko yan siya sa sarili ko. Para na-offend ako ni Vince. Vince, kasi ganito, ganyan, ganyan. Ate, ba't ka naman ganyan, ganyan? Kumbaga nirerekta ko na kasi hindi na natapos. Hindi na naputol. Kailan ba natin puputulin yung ganito? Diba? Bakit ba kasi hindi natin masabi sa tao kung ano yung totoong nararamdaman natin? Okay, sige, mag-argue kayo about it. Pero at least sa kanya muna sabi. Kasi ako talaga, honestly speaking, yun yung wino-workout ko sa sarili ko ngayon. Nakakuwari, mga offend ako kay Tony o kahit kanino man, gusto ko nang sabihin. Or kung meron man kaming hindi pinagkaintindihan last year na gusto kong mapag-usapan ulit kasi hindi pa siya tapos para sa akin, sasabihin ko ngayon. Para tapos na. Kasi tumatanda na rin tayo. At lahat ng tao sa paligid ko din tumatanda na. So ang sa akin lang naman, pag sinabi mo, panindigan mo. Huwag na tayong umikot-ikot pa. Yun lang. Sa totoo lang, si Mangi talaga ay ilang months na talaga nag-message sa akin. At naisip ko na bigyan ng pagkakataon tong tao na to kasi talagang makikita mo na porsigido siya. Gusto talaga niya maging Toro family member. Gusto niyang subukan na pumasok sa aming circle, sa aming pamilya, na minamanifest talaga niya to. Kaya para sa akin, nakikita ko na si Mangi ay hindi mahihirapan na maging part ng aming family. Kasi gusto niya Pag gusto mo ang isang bagay, madali sa'yo ang makibagay. Kaya tignan natin, kahit sobrang taas ng energy niya, sige lang. Masaya ako na may bagong member ang Toro family ngayon. Medyo, syempre, bilang lalaki, nag-iingat pa din ako kasi may mga babae kami dito sa family. Pero again, masaya, tulad nga ng sinabi ko, kasi may kapalitan na ako sa joke, sa kakulitan. Medyo tumatanda na yung tito nyo eh. Kailangan na may, sige, ikaw naman, dyan naman sa spotlight, medyo bata-bata ka pa, ikaw naman magpapansin. Ikaw naman yung kumulit, di ba? Eh di, pag may energy ako, sabay lang tayo. Ganun. May kapalitan, may kasabayan. Ako ngayon sa family na yung energy din hindi mo alam saan ilalagay. Tsaka another naman, musician sa family, di ba? Pagka maglalabas ng kanta, pwedeng sama siya, pwedeng matulungan niya si jowa. Alam yun. Welcome sa Toro family, Haring Mangi. Ako po, ang masasabi ko lang po kay Tito Haring Mangi na mag-prepare lang po talaga siya sa Toro family and sana mas tumagal and maging okay po yung bond namin sa kanya. Kasi especially, para sa akin po, stranger pa po siya sa akin and hindi ko pa siya nakakasalamuha. So, let's see. Siyempre, masaya. May bago naman makulit sa pamilya. Kaya yan, welcome, Mangi. Well, exciting kasi may bago na namang character. Alam mo yon? Like, another flavor na naman. Pauna na lang talaga kaming lumagalpak sa tawa pag nagmi-meeting tapos bigla na lang susulpot yan sa isang gilid na kung ano-ano sinasabi. Kasi ready na ako sa mga lap trip na ibibigay niya sa pamilyang to. Ako, sa totoo lang, napapagod ako. Hindi ko masabayan yung energy niya. Sobrang taas. Kasi may mga times na si Vince, kaya ko pang sabayan yung energy niya. Si Landon, kaya ko din kahit papano. Pero yung kay Mangi, hindi ko kakayahanin talaga. Masaya ako kasi nakikita ko yung urge niya. Yung gigil niya na maging Toro family. Happy ako sa part na yon. Pero yung energy niya, alam ko hindi ko matatapatan o hindi ko masasabayan. Kaya ang naiaambag ko tuwing ganun siya ay tawa. At sana tumagal siya bilang isang Toro family member at sana makilala pa namin ng bawat isa. At nakikita ko naman na okay si Mangi. Talagang marami lang siyang energy. At hindi naman masama yun.
Ako, ang take ko, isa na namang kiti-kiti sa Toro family. Nasasabay sa energy ng mga boys. Nung una, syempre, parang nakakailang na may bago tayong membro kasi sanay kami na lang eh. Pero iba rin pa rin sa feeling yung mag-welcome ka ng panibagong miyembro. Masaya ako na nagiging open na yung Toro family. Natanggapin na yung mga naging trauma namin sa nakaraan ay mga nakaraang tao at hindi sila yung tao na yon na dumarating sa buhay namin ngayon. I look forward to just bonding more, you know, welcoming Mangy into this family like they welcome me. So you can see me and Mangy hanging out a lot in the future, and just stay tuned for what's next. Nga pala, kada Sabado, kami na yon at Toro Family yan. Subaybayin nyo, Haring Manggi. Sa lahat ng mga kalye, alam nyo na, representasyon yon. Ni Haring Manggi sa lahat ng mga gutter, sa lahat ng mga skinita, sa lahat ng mga kalye, ha? Alam nyo na, tumutok, sumabaybay kada Sabado. Awu bebe, Haring Manggi nyo at ang Toro Fam. Awu! So for you guys to prove that you're really down to the Toro family, diba? We should, yeah. Nandito ako birthday. I already proved it. Shit, I already proved it. No, we should have a Toro family tattoo. No, because you know, I asked Tata Elon, he asked me why don't I have the Toro family logo. I said, what does it mean? He said, Tony and Rob. No! I'm not gonna get that tatted on me. That's not Tony, that's Tony and Teronia, the first unit of the Toro family. Alright, I'll get it tatted. Where you gonna get tatted for me? Me too, but Solar Boy. Solar Boy. Solar Boy. You get it from Solar Boy. But you gonna get tatted for me? I'll get it tatted. I'll get. Di ba you guys are gonna have a... You gotta get something for me though. Di ba meron ka ano? You can get it on me. Like, wala kami na putangin na. Gago? Di ba meron? Me eh. You guys are gonna have a... Di ba we're gonna have a magic tattoo? Alright then. So when you want me to get the TF, you gotta get something for me. Me too. Yeah. Sabay-sabay na tayo. Yeah. All of you guys are together. But ano, we should have like just small lang. I guess bear the pain. Very small, like maybe. Then we're gonna have a couple tattoo, like a sister brotherhood tattoo. And then, Sa Solar Tattoo Boy! You're gonna get your tattoo in Solar Boy Studio. 190 Tomas Morato, Quezon City. and then, what's our logo? You have to create a logo. Brother and sister. I did not. Kasi Okay. Toro family. But we gotta get that first. Kasi para sa pwede. I gotta do it. If you gotta do it for me too. I want the logo. May logo rin ako. Alita. Pakita mo, meron akong ikaw eh. Home service. You're gonna do it whenever. But you and me. Sa bahay niyo na lang, sir. Dito talaga sa Toro family ay tatatakan ka. Tatatuan ka. So kung down ka, diretso tattoo na tayo. Ever since me and Ati Tony became close, we talked about having matching sibling tattoos, and we agreed to get each other's initials. So how does it feel? I feel like I was born again. Any regrets? No, maybe after 2 years. Yeah, that's super nice. You're the best ate in the whole wide world. O, di ba? Not Ate Marie? No, she's the best ate in the whole wide world. What am I? You're the best queen in the whole world. That is because you gave us baby Lana. You know, I love you, bro. Thank you so much. Ito kasi yung nakalagay sa necklace ni Landon at ito yung logo niya. Kaya ako pinatato si Landon kasi for the first time, ang genuine ng pagmamahal niya, hindi lang kay ate, kundi sa buong pamilya. At napakabigat na binigay niya ako ng pamangkin ko na si Lana. Sobrang thankful ako na dumating siya sa amin. Isa siya sa mga hiniling namin ni Jowa na maging dagdag na lalaki sa pamilya namin na mapagmahal, masiyahin, positive, at proprotektahan kami. At hindi lang basta papakisamahan kami. Yung talagang mamahal at tatanggapin kami kung sino kami. For a long time, sobrang nakita kay ate ko paano nasaktan, paano magmahal ulit, paano mag-move on, paano masaktan ng paulit-ulit, magpakamartir, magpakatanga. Pero nung dumating si Landon, doon ko nakita na paulit-ulit masaya yung ate ko. Hindi perfect yung relasyon. Siyempre may mga away, pero masaya yung ate ko. And that makes me happy. Sobra. How am I gonna be like this? Or like this? Like that.
I picked the TM, the trademark logo, because it says TM and it's for Tony Marie. Yeah. Oh, it's so nice. Oh, yours have ano nose outline. Ang ganda ng outline niya ng Toro Fam. Yes. Yours is better. Oh my God. Like, look at us, oh. It's better when it's like that. It fits. And the TM, that's your best tattoo. Of all. So how does it feel? And you're gonna make me, hi, Ate Tony. I put the TM as my tattoo because she put Icy Boy Landing, the IBL. Yeah, this hurts the most. I think this is the most painful one I have. Yeah. I have all my tattoos. Kasi ano siya eh, Chico? Siko. Elbow. Yeah. Elbow eh. Out of all my tattoos, this is the most painful because it's on the elbow and it hurts. Thank you, Solar Boy Studios, for coming over and giving us the tattoos. If you guys want a tattoo from them, you can check them out here. They also do home service. I was hesitant before to put the Toro family tattoo on my arm because Tata Elon explained to me the meaning of Toro family. Ano talaga yun? Bawal maglagay sa iba. Pag sa iba, leader mo eh. Siyempre, nandun, next door. Where's yours? Kapalagay na. You. Yung member Toro family. Nandun. What is this stand for? Toro family logo. What is the Toro stand for? Huh? What is Toro stand for? Tony and Rob. Tony and Rob. Yeah. That's why. Okay. Yes. Eto ha, paulit-ulit na ako. Ang daming nagsasabi na ang Toro family daw ay si Tony at Rob. Hay! Ganto kasi yan. Ang mga fans po talaga ang nagbigay sa amin yan. Nung time na nilabas ko na may anak ako, si Tyronia, at may partner ako noon, si Rob Moya, nung panahon na yon, sila ang nagbigay ng Toro family. Pero, hindi talaga siya more on Tony and Rob. Kumbaga nadamay din kasi pareha silang mayro. And kami, pinahalagahan namin yon. Do ayoko maging plastic, syempre naging part talaga si Rob ng malaki sa pamilya namin na Toro family. Pero hindi kami nagkatuluyan. O bakit ganoon? Party si Rob ng Toro family. Bakit hindi pa rin siya napalitan? Kasi ganito yan. Tony plus Rob. Sige, yes, pwede din po. Tama din naman din kayo. Pero hindi yun yung kabuuan. Tony and Tyronia, dun din siya nabuo. Kaya nung nawala si Rob, Toro family pa din siya. Ang Toro family talaga, nung nabuo yan, hindi ko siya nakitang as kami lang ng partner ko. Kasi ang focus ko talaga as single mom, si Tyronia. Si Tyronia naman, kaya niya din talaga naging pangalan na Tyronia dahil kay Aaron. Nung bata siya, tinatawag niyang Elon, kaya Tata Elon. So, Aaron, Aero. Yung Ro talaga yung important sa amin. So, from father ni Tyronia, may Ro, okay. Tapos, si Rob na nung time na yon ay partner ko, nakaraan ko na din ngayon. So, yung Ro, very important siya. It's more on about me and Tyronia. Bakit nga ba sobrang naging malaking bagay na me and Tyronia? Kasi it started with Tyronia lahat. Napakapangit na ugali ko dati. Well, ngayon din naman. Pero, nabawasan naman. Pero naging matulungin ako. Yun ang napansin ko sa akin. I am not perfect, pero napakamatulungin kong tao. Isa yun sa mga purpose ko sa life na maging mapagmahal at maging matulungin sa kapwa ko pag alam ko nangangailangan. So dahil kay Tyronia, nagkaroon ako ng direksyon, nagkaroon ng opportunity yung ibang tao na lumapit sa akin. Ganun yung kailalim, na makapagbigay abot ako ng kamay ko ng tulong sa tao na yun. At ang dami kong buhay na nabago dahil tinulungan ko. Sobrang dami. Yung mga nanonood sa amin mula noon, kahit wala pang vlog, alam niyo yan. So, para sa akin, napaka-powerful ni Tyronia. Tony plus Tyronia nung dumating siya. Doon nagsimula ang lahat. Kung bakit ito growing na Toro family, bakit ang dami nagdaan, ang dami ko natulungan, ang dami nagmamahal din sa amin, ang dami din gusto maging Toro family. Lahat yun nag-start kahit Tyronia. At syempre sa akin as a single mom. So, sa mga tatanong, kung ano ba yung Toro family, ano ba yung deeper meaning nun, ito yun. Kung saan nagsimula ang lahat. What's up, family? Andito na ako! Hi! Hey. Bagong member ng Toro Fam. Ano, ready ka na? Siyempre. Sobrang malaki sa noo. I got 50 racks right now.
Couple killer at the background na. Ay, ayos ba? Buhay ka. Bigay galang ka muna. Head top. Oo nga, no? Ano yun? Oo nga pala. May rule pala kami sa Toro Farm. Ano yun? Kapag nakita, galit ka man sa kanya, ayaw man sa kanya, no? We give, respect to each other. Beso, hi, tapik. Ano yun? Di, paano? Paano? Bebeso ka na. Ano mo? Hi, te. Ay, sawa. Iba. Okay, bebeso, ano lang? Isa-isa, para lang alam mo. Okay, go. Let's go. Ano na? Wala akong Ano ito? Hayop ka kasi. Ala. Takin ka. Kasi pag mayaman makakita naman. Hindi ka. Ganun talaga, marami kaming bagong ituturo kay Manggi. Kasi lahat kami dito, 10 years pataas na talaga kaming magkakasama. So, since bago siya, back to zero na ituturo kung paano kami sa isa't isa. Hi, Mom! Wala, mawala ko kanina. Hey. Oo. Ganyan. Ulo lang. Pulpunan lang. Ganyan kami. Hello, bebe. Ayan. Bigyan ako lang. Kahit ano lang. Kahit ganun lang. Ayan. Mas maganda nga yung intro ko Mas maganda yung dapat ganun pala. Ito nakita niyo yung dapat. Hindi ko ulit ang pasok ko. Nag-bless ka na ba sa Lola? Di ba nag-bless ka sa Lola? Sayaw. Manggi, hindi ko pa nag-bless sa Lola. Ay, Lola! La! Ay, nag-collab na sila ni Lola ka dun. Yan. Oh. Sabi mo, pagka inani ko talaga. Oo naman, earn it naman. Bakit naman hindi? Diyos ko naman. Bye. As in, nakita ko talaga to sa sarili ko na dito mismo nung napinapanood ko yung vlog. As in, kita ko talaga. So parang ako, nung nandito na ako, nilagay na ako dito ng Panginoon, hindi na ako dadalawang isip pa kasi ito talaga yun. Pero saan perfect sa kanyang ilagay? Yun nga, wait lang. Ay, alam ko na. May naisip ako. Saan? Dito. Wait lang, parang kapantay. Kasi nakasando ako lagi. Parang kapantay ito. Yan, mas maganda yan. Ganun. Kasi doon parang isiningit dito, parang hindi ka nagkasugat. Yan, pwede. Then, tight. Pag umarap ka, ito, may ganito ka. Yan o, yan, pwede. Ayan, dito. Parang magka-level yan. Yeah, pag ganyan. Okay, tight. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger. Tapos na? Di ba? Ano pa yan? Hindi siya pa yan. Tapos na? May gangster ako. Wala nang ganyan-ganyan na yan. Wala na ganun-ganun? Oo, Mim. Sumabay na rin ako magpatato kasi wala akong logo ng Toro Family. Sobra kasi kaming na-busy. Hindi, okay lang. Maliit lang yan eh. Pero ako talaga. Dito namutla ako. Namutla ako. Oh, takot ko sa karami. Dalawa. Dito hindi ko kaya. Teka! Pasabay din ako. Nasuntok ka na ba? Gusto mo ba? Dati. Gusto mo ngayon? Guess what? Wow, pinatapos ko na lang to. Tignan mo. Ganda na. Yung dito ko kasi sa bandang kilikili na yan, ayan. Kaya nagganto ako ngayon di ba? Sagad na siya Well, hindi pa rin sagad kasi may kulang pa din, pero gusto ko talaga ipasagad din to. Ayan. Tapos yung kabila ko, hindi siya nakabandang kilikili, kaya sumabay na ako ng tato para masarado din siya, kahit papano. Yeah. It hurts. Nice, fine. But it looks good though. Let me see yours. Diba? It's nice. Tapos po. Thank you very much. My God, ganun lang kayo. It's like a small one. Yeah. Yeah, like if you look down, it gets smaller. And your baby Like look down.
Apak ah. Ay. Kuya, parang iba yung sa akin Meron na akong tattoo ng Toro Fam logo dito sa kamay. Ayan na talaga siya. Kaso kasi, halos lahat ng Toro family members ay dito nakatato yung logo nila. Bali kami lang talaga nito yung nandito. Kasi kaming dalawa yung naunang magpatato. So, naggayahan kasi sila dito nun before. Actually, matagal ko naman nang sinabi sa kanila na gusto ko ipalipat dito talaga yung logo. Kasi parang, lagi ko kasi nababasa sa comment section, ba't wala siyang tattoo ng logo, ganyan-ganyan. Meron naman talaga, hindi lang pansinin. Kaya nilagay ko na dito sa pansin na pansin, te. Para hindi nyo nahanapin. Ang ina, mas maganda talaga yun, diba? Ang taas! Sakto lang ito. Sakto lang. Ang taas, Migay. Papi, andito ka. Si Migay nandito. Tignan mo si Mikmik, wala sa collarbone. Ito collarbone ni Gago. Ay! Ang taas! Asa leg siya? Hindi, ito kasi sa lubog. Ayan na! Oh. Kaya nga, Kuya! Okay lang naman. Okay na yan. Guys, pwede ba huwag yung ano yung tato? Nagigigil si Kuya ngayon. Kaya bakit ganon? Sa akin, inaanay Ang taas talaga! Alam mo kung yun ang gano'n? Pababa ako, pag gano'n. Palaki ng palaki. Oo, para palaki na palaki. Gusto mo. Okay, Indomie, may patsi-patsi para LV. Ang inalunin. Alam mo ba, pag nag-avoider ka, lalaki na. Lalaki na ito, rapami. Paano nag-avoider ka, baby? Taas ka. Ay, na talaga Gago. Tangina mo, Papa. Ba't ba kayo nagtitiwala sa akin? Alam niyo naman na pinapostpartum brain ako. Sinong tanga? Di nang galing na sa bibig mo, hindi ka talaga dapat pagkatiwalaan. So, kung gano'ng katagal yung postpartum mo, gano'n ka katagal hindi dapat pagkatiwalaan. Buwisit ka talaga. Sumali! Sumali! Ang taas! Pinalapit ko pa yung bakit tingnan mo ako tabi. Pinalapit ko pa nga para bantayan mo kasi ano. Kapay mo. Ito, kapay mo na pa gano'n. Dede ko yan. Ayan o. Kaya kasi nakapaputang yan. Hindi na pwede ko ang laki na. Ang laki na. Ha? Isa na rin. Gago ka? Sorry, permanent kang tama! Nag-uusap kasi kami ni Baby Daddy kung saan namin pabibinyagan si Baby Lana hanggang sa yung pag-uusap napunta na sa pagtatalo at debate. Catholic is a branch under Christian. Yes, I know. There's many different. No. Here. Not here. There's many Not gonna let Baby Lana. I'm not gonna let Baby Lana. I don't have We don't have anyone. I'm not gonna let her not be a follower of Jesus Christ. She will. She is. I'm a follower of Jesus Christ. If you're going to decide for our daughter, you tell me, you're gonna go to school this and that, fine. But I will not let you put our daughter. No, you're putting our daughter in the place where she doesn't belong. She belongs in your religion in America. Here, she belongs in my religion in the Philippines. What's your religion? Christian Roman Catholic. Because here in the Philippines, when you're oh my God. Baby Daddy, all I'm saying is, when Baby Lana will have a religion, I'm okay, super okay if you decide Baby Lana will be Christian in US. But here in the Philippines, I want her to have a christening Roman Catholic here in the Philippines. Because here in the Philippines, there's many Christians. They have different kinds of religion. They have Iglesia, they have born again. So Roman Catholic isn't Christian. Roman Catholic is Christian. You search already. Roman Catholic is the largest branch of Christianity. How about the born again? Wait, let me figure it out. Just ask, born again is what? Born again is Christian or evangelical. Also a branch. Yes. Roman Catholic is one major branch. We practice
personal faith, the Bible, an individual relationship with God. Individual relationship with God. Who is the founder of Born Born Again in the Philippines? Who is the founder? There isn't one single founder of Born Again Christianity in the Philippines. See? So today you learn something new every day. You just learn something. Napahiya ako kasi, syempre ano ba namang alam ko? May best friend ako, iglesia siya. Nanay ko, Muslim. Meron din ako isang kaibigan, best friend ko rin, born again. Tapos ako, Katoliko. May mga kaibigan din ako na may iba't ibang klaseng relihiyon. So, lahat naman sila nasasamahan ko. Lahat din naman sila naiintindihan ko at tanggap ko. Hindi ko rin naman masasabi na alam ko lahat yung history nila. Basta kung ano lang yung narinig ko. So, kung magkamali man ako, di sorry. Pasensya na po. Minsan kasi maru-maro lang ako para may malang. Well, alam ko na ngayon. It's Baby Lana's photo shoot day with the Baby Village studio. Her first theme is Belle by Beauty and the Beast. Wala na, 1-year-old na siya. Come on, let's go. Time to get to stepping out the door. Spread those wings, cause we wanna see more, do more, be more. Look a real cute, but we feeling hardcore. The journey awaits us while we stay up. So much to gain all this time I just saved up. Now I'll pull my weight, on the go. A worldwide treasure everywhere that I go. Her second theme is Jasmine by Aladdin. Thank you, the Baby Village Studio, for helping Baby Lana have an amazing photo shoot. If you guys want, you can also check their page here. Nagulat ako, dinala ni Harvey si Bebang at saka si Dodong sa bahay. Natuwa ako. Tapos, sabi ko kay Harvey, sige, banding ko kay Baby Lana, tsaka kay Dodong, tsaka si Bebang. So, natuwa ako na makita ko sila magkakasama at tsaka ang chunky-chunky nila. Hanggang sa napunta na kami sa banding. Doon, naalala ko na naman paano maging tita. Want to play? Play tayo. I have toys. See? I'm gonna show you. Wow! Teddy bear. Ito pa, oh. Wow! Corner brand! Yay! Sino, mama? Ano yun? Ano yun? Bebang, come on, get natin. Get mo yun, bang. Get natin yun. Get mo yun, bang. Get. Thank you, mama. Thank you, mama. How was it? We know, done. Go. Yay! What? Hindi ka. Yay! Hindi ka. Yay! Pagkita ice cream. Ano ka? Sa magkita mo yun. Show me, pogi. I have a mom's hat. Aba, Dodong ba? Aba. Show mo yung ganda kay baby. Show mo yung ganda. Show mo yung uso. Paano yung uso? Ay, no, hindi. Show mo lang yung uso. Show mo yung beautiful eyes kay baby. Show mo yung beautiful eyes. May live guessing na naman ako sa Shopee! Wala lang, share ko lang. Mami, only kagabi niya ako sa... Kahit pagpasok pa lang ng pinto, di ba? Sampalin mo na kagad ako. Pero gusto ko na lang masampal. Gusto. Bakit dito? Last 5 minutes. 5 minutes na lang, guys. 5 minutes, guys. Isarado natin ito na. Ayun. Again, syempre, thank you din sa mga brands natin. Alamin natin! Ay, syempre sa... Gu? Jo? Good dog. Good, Judo. Ang sa mga brands, go. Ano ba
Galing talaga eh. Ay, grabe, overshare. Parang overshare. Thank you so much, syempre, sa Shopee Pop natin dito. At syempre kayo sa aking jowa. Syempre kay Mami Ola. Minsan lang dito, sana mo next time na dito. Okay? Again, Mami Oli, abangan nyo ang aking Shopee next time. May sabi mo ba ako next time? Tingin mo ba? Meron! Masuklap tayo, di ba? Oo. Shopee pa. Again, saying na minsan lang po tayo mag-payday sale. At minsan lang din tayo sumahod. Kaya dapat kinagasos doon sa nakakatipid. Minsan lang sumahod lang. Once Oo, minsan lang yun. Di ba mga maramdaman mo? Bagay, tama. Wala na. Bakit hindi ka nag-agree? Ayoko na. Ang hahaba na naman ng mga bangs ng mga baby girl ko at schedule na para pumunta sila sa kanilang free na hairstylist na si Mami Oni. Party today with Baby Tyrone and then ang ganda yung bugs niya, no? Bugs ni Happy, oh. Fun time, yes. We're gonna have a fun time because ikakat ko talaga yung box talaga ni Ate Happy. O, makita ni Beba mo, oh. Tika mo, ah. No best friend, please. Donut open muna. Ay, oh, bango. Nagugupit ko. Oh, wow. Wow, gupit ko yan, oh. Wow. Wait lang, best friend. Wait lang po. Up. Gumalaw ka naman, best friend. Nagulat. Gumalaw ka, tumaas tuloy yung kanan mo, best friend. Best friend, gumalaw ka. Ay, wow! Ay, wow! Ang ganda naman yung bangs ni Ate P. Ay, wow! Okay, look at me, Bebang. Cutting my hair is not painful, okay? Let us show you. Just watch, okay? Ay, wow! Ang galing mo! Ay, ganda, oh. Gupit ko, oh. Wow! Patingin, patingin. Yes! Yay! Sandali. Tumaas yung kanyang kanan. Patingin nga, best friend. Patingin. O, aalisin ko yung lahat, ha. Sandali lang, ha. Gugupit ko yan, ha. Kasi i-adjust na dyan mamaya. First time kong gugupitan, iiyak yun. Iiyak yan. Remember the day I was like getting up first? Yeah, your first time you also cried, di ba? Yeah, it's normal and it's okay. I was scared. Tataas ko tuloy yung kanan mo dahil gumalaw ka kanina. Pero okay lang, best friend. Cute ka pa rin talaga. Sobrang cute ka talaga. Ay, wow! Ang ganda ng bangs ni Happy! Ay, wow! I love you, Mommy. I love you, Bebang. Okay, wait lang. Wow, oh, gupit ko, oh. Di ba, no? I'm not scared anymore because I'm big. Yeah, but Beba might be scared, so we need to show her that there's nothing wrong with cutting your bangs, di ba? Ay, wow! Ang ganda! Wow, Ate P! Wow, Ate! Wow! Ang ganda, Happy! Ganda talaga, no? Wow! Wow, ganda! Best friend! Mabilis lang to, best friend, ha? Alam mo yun, sobrang ganda talaga. Tingin, tubukas talaga yung kanan nyo. Kailangan ko talaga pagkain. Okay lang. Okay lang yan? Wow, Happy! Oh, ang ganda, oh! Sobrang ganda! Ang galing! Wow! Naging pagano ka tulad sa kabila. Ang ganda, Bebang, oh! Wow, ganda, oh! Donut mo, please! Please! Huwag ka muna magbukas ng eyes and donut mo, please. Best friend? Patingin. Good thing you do it on my long hair. Yan. Sa short lang. Don't be afraid of cutting your hair. It's just best friend. We're gonna swim when we're done. Si Tony kasi talaga yung pinagkakatiwalaan ko when it comes sa pagkakat ng mga buhok. Una sa lahat, magaan yung kamay niya. Kaya ang bilis-bilis humaba ng hair ng mga anak ko. I don't know if naniniwala kayo sa ganun. Pero ayun, hindi nagtatampo yung buhok ng mga bata. Ang bilis talaga humaba ng bangs nila, ng buhok nila. At saka, nag-training na kasi si Mami Oni. Alam niyo naman, yung dating episode namin talagang nag-aral na siya ng paggugupit ng buhok. At mas komportable sa kanya yung mga anak ko. Kasi syempre, siya ang tita mama nila at nakikita nila most of the time. At walang iyak-iyak gaano. Kaya si Mami Oni talaga ang taga-gupit ng buhok nila. Huwag lang ni Mami. Huwag lang ni Mami. Dali lang, gupit ko lang po. Huwag lang ni Mami. Dali lang. It's okay, It's okay. It's okay, bang
bang. Oo. It's okay. Oh, di na. Oh, love na. Oh, love na ni Oli. Okay na. Bang, babang, babang, bang, babang, babang, bang. Hindi siya pantay, si Bang gumalaw din, si Bang, bang, bang. Oh, wait lang. Swimming tayo? Ang cut muna si Bebang. Cut muna si Bebang. Para mag-swimming tayo, swimming? Swimming? Swimming tayo, oo. Ikaw na yung lang si Bang mag-swimming, oh. Kung sinabi ni Bang, konti lang, oh, yun, oh. Sinabi ni Bebang na swimming? Konti lang. Swimming tayo, swimming. Oh, sige. O, sandali, sandali. Tayo sa swimming. Ang ganda pala noon, pag ginapit yung buhok ng ganyan. Ayun, kabila na lang. Isa na lang, dito na lang. O, para hindi madala. Hindi na muna pipalitan. Yay! Okay na, tapos na. Dadang. Tapos, pero naman akong live selling sa Sunny Breeze. Ay, party post ha, tsaka tap, agad. Wala lang, share ko lang ulit. Pero ano lang yan, naunahan lang yan kasi ilan lang yan. Hindi lahat magbibigyan. Kaya kailangan bilisan yung pumindot. Oo. May tropa ka tomboy, please lang. Yung finger, gamitin mo na. Teka, sandali. May isa pa akong isi-share, Day. Sa araw-araw na routine ng aking makulit na baby Tyrone, ay kasama ko ang kamay ni Nanay Products. Ganun talaga, kailangan ko na ng tulong sa pag-aalaga, Day. Hindi po pwedeng alagang nanay lang, kailangan din ang kamay ni Nanay. Tris? Tak. Yay! Tak. Yay! Thank you, Sally! Yay! Hoy. Ayan na. Wow. Eh? Ay, sorry. Ano ba yun, Sally? This face yung... Mami? Asa na yan, Sally? Asa na yan? Wow. Lagi pa rin siyang ganyan, ma. Ano ba yan? Di mo, Yay! Hindi na walang baby ko tomorrow. Baby ko. Baby, lagay mo sa likod. Ay, wow. Wow, may kamay ni Nanay. Wow, kamay ni Nanay. Nani? Kamay ni Nani? Kinuha. Ito na. Ay, wow! Kamay ni Nanay pala to? Ubus na ba? Yan pala. Naubos na yung kamay ni Nanay? Ay! Can you say kamay ni Nanay? Nani! Kamay ni Nani! I hardly suggest this product as in talagang pinopromote ko talaga siya. Kasi sa product na to ay nagkakaroon ng familiarity si baby sa kanyang routine. Kunyari, nagpahid ka ng baby calming oil. So, pag napapahid na kita ron, ay alam niya matutulog na ako. Tapos mas nagiging aligned yung pangyayari na, okay, matutulog na ako, higa na ako. Hindi na ako magkukulit. Nakakatulong talaga siya sa akin. Hindi lang din yun sa araw-araw na routine. Kapag nagkaroon din kasi ng sakit ang baby, ay napakahirap po talagang painumin ang gamot. Kaya buti na lang, meron tayong kamay ni Nanay Products. Kaya alam niyo na mga mamis, Diyos ko po, kung may anak kayo, napakamura lang. Andyan po ang kamay ni Nanay Products. I-try niyo na. Walang mawawala. Promise, di kayo magsisisi. You're welcome. Dada, ay na kita dito. Mami. Okay, ate. Laptop kay ate. Aba, kabla ka. Sagot mo na ako. Hoy, sobra ka! Aba, sobra ka, ha? Hindi ka sisigaw-sigaw dito, ha? At magkakamay-ganda ka dito. Hindi ka sisigaw-sigaw dito sa kwarto namin, ha? Ayoko lang batang sumasagot sa nanay. Hindi ka sasagot sa nanay mo. Ako nagbigay ng buhay sa'yo. Huwag kang sumasagot sa nanay mo. Hindi ka sasagot sa nanay mo. Bakit? Kinulot mo akong ganon.
namin, ha? Hindi ka taga dito. Ikaw naman taga dito, dumis ka sa kwarto mo. Hoy, ang kulit-kulit mo. Sinasagot talaga ako. Sinasagot talaga ako ng laba. Sinasagot ako ng laba. Labs, sumasagot-sagot ka ba? Aba. Palo ko ngayon si ate. Palo ko na. Wala. Pinalo si ate. Nagsusulit po si ate. Ay, papalo mo na kay si ate. Wala. Pinalo si ate. Ngayon, sobrang na-appreciate pero niya na may kapatid siyang lalaki. Kaya tingnan niyo po, lumalaking bibo at makulit si Baby Tyrone. Sige po, basa. 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 Basahin natin. Sige, basahin. Basahin mo na. Ito. Basahin mo. Ganyan, pag ganyan, basa. Ang galing mo naman. O, basahin mo dito. Magbasa ka dyan. Sige, basahin mo. Basa. Big boy na pala yun si My Love. Nagbabasa na eh. Para ngayon, kanya-kanya kasi kami ng mga Toro family. May kanya-kanya kaming ganap. Katulad ngayon, sa Brielas Farm kami at meron kaming booth ng Kimans doon. Meron kasing event doon. So, andun kami para magbenta. Kasama namin dito sa Aviona, tsaka si Mikay. Alam, trend parang sa nito, ang laki yung hand sanitizer. Ilan? Dalawa. Kasi meron kayong sabon. 35 pesos lang yan, ha? 30 lang. Dati siyang 199, pero dito, para sa 30 lang. 50 pesos lang siya. 60 ba ha? Dalawa. Perfect? Okay, 1. Thank you po. Nandiyan meron kayong free bagoong. Porket may anak, di na masarap, Daddy. Nakaka-touch talaga yung nag-ambag-ambag talaga sila para bumili din sila ng Kimans and makapagpa-picture sa Toro family. Siguro para sa iba, maliit na bagay lang siya. Pero para sa akin, nakikita ko yung all-togetherness nila na magkatutropa sila. Tapos may ganong klaseng unity. Kaya nakita ko yung mga kabataan namin. Nakakatuwang pagmasdan na hanggang ngayon, meron pa rin mga ganyan. May mga pangyayari pa rin sa buhay namin magkapatid ang hindi ko pa na ikukwento. Masaya lang ako kasi dinadamay ako ni kapatid sa lahat ng blessings na dumarating sa buhay niya. I love this song. Yes, oh my God. Next Saturday. Tayo ulit! Pasok kayo, dali! I just want to make sure she's safe, that's all. I know, my love. It doesn't meet your standards. I never said that. But don't tell me that decision is stupid. Don't tell me that. And they're gonna think that you talk to me badly. I love you so much.